Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 356. Ang paglalakbay pauwi. Habang pinagmamasdan ni Xiaoyan si Reyna Medusa na sa isang iglap ay binawi na ang kanyang layuning pumatay, napatawa na lamang siya ng mapait. Ang babaeng ito ay talagang hindi lang umasa sa kanyang reputasyon upang maging sanhi ng labis na pagkatakot sa kanya ng napakaraming malalakas na tao sa loob ng Jiama Empire. Saan mo planong pumunta? Ibinalik ni Queen Medusa ang Thoang Spirit Pill formula kay Xiaoyan at random na nagtanong. Maingat na tinanggap ni Xiaoyan ang formula ng gamot. Nag-isip siya sandali bago sinabing, sa palagay ko ay babalik muna ako sa Wotan City. Pagkatapos nito, maaaring kailanganin kong umalis sa Jiama Empire para sa isang yugto ng panahon. Umalis sa Jiama Empire, ha? Bahagyang kumunat ang noo ni Reyna Medusa nang marinig ito bago bahagyang tumango. Tinatamad niyang sinabi, bahala ka, sa anumang kaso, ang ilang mga pinuno sa lahi ng Snaky People ay maaaring pansamantalang pumalit sa aking kawalan. Hanggang sa mapino mo ang Thoang Spirit Pill ay patuloy akong susundan ka. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang makitang hindi niya sinasalungat ang kanyang plano. Ang kanyang kamay ay marahang tinapik ang malaking itim na ruler sa kanyang likod at ngumiti habang sinasabi. Dahil ganito ito, hayaan mo na tayo. Tapos na ang usapin sa Mystic Cloud Sect. Ang agos ay hindi ka dapat magmadali ng ilang panahon, hindi. Kapag dumaan tayo sa ilang malalaking lungsod sa paglalakbay na ito pabalik sa Wotan City, tulungan mo akong maghanap ng mga sangkap na panggamot na kailangan para pinuhin ang Thoang Spirit Pill. Mahinang sabi ni Reyna Medusa. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig na tinatalakay niya ang paraan, ngunit ang kanyang tono ay hindi nagpapahintulot kay Xiaoyan na tumutol sa mungkahi. Kaugnay nito, walang magawang tumanggaw si Xiaoyan sa kanyang ulo. Sinulyapan ng kanyang mga mata ang kaakit-akit at nakakaakit na mukha ni Reyna Medusa bago nagkibit ng balikat at sinabing, iminumungkahi ko na takpan mo ang iyong mukha kapag pumasok ka sa lungsod. Kung hindi, magkakaroon ng hindi kinakailangang problema na magdudulot ng matinding pananakit ng ulo. Bahagyang tumanggaw si Reyna Medusa. Tumalikod siya at dahan-daang naglakad sa isang maliit na daanan sa loob ng isang masukal na kagubatan. Nagkibit balikat si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang hubog at kaakit-akit na figure. Ibinaling niya ang kanyang ulo at lumipat ang kanyang tingin sa gilid ng kanyang paningin, kung saan bahagyang nakikita ang kulay berdeng batong hagdan. Ang kanyang tingin ay dahan-daang umakyat at tuluyang huminto sa tuktok ng bundok na nababalot ng hamog. Pagkaraang tumahimik saglit, nagpakawala siya ng mahinang buntong hininga. Ang kasunduang ito na nakagapos sa kanya sa loob ng 3 taon ay natapos sa wakas. Habang ang 3 taong target na naging dahilan ng kanyang pagsusumikap at pakikibaka ay naglaho, ang kanyang puso ay biglang nadama na parang walang laman. Gayunpaman, ang pagkawala na ito ay hindi tumagal ng napakatagal. Isang matikas na ngiti ng dalaga ang biglang sumulpot sa kanyang isipan dahilan para sumilay ang mainit na ngiti sa kanyang mukha. Zon-er, maayos ba ang pamumuhay mo dyan? Hintayin mo ako. Mahinang ungol ni Xiaoyan. Umakyat ang kumpol ng init sa kanyang puso habang iniisip ang binibini na halos 2 taon na niyang hindi nakikita. Lumingon si Xiaoyan. Sinulyapan ng kanyang tingin ang gumagalaw na figure na lumabas na sa masukal na kagubatan. Nakangiting nagmamadaling hinabol siya. Si Xiaoyan ay hindi bumalik sa kabisera pagkatapos umalis sa Mystic Cloud Mountain. Sa halip, siya at si Queen Medusa ay nagbago ng direksyon at lumipad patungo sa Wotan City. Ang distansya sa pagitan ng kabisera at Wotan City ay halos kalahating imperyo ang layo. Kahit na sa bilis ng paglipad ni Xiaoyan at Queen Medusa, para maabot ang napakalaking distansyang ito ay mangangailangan ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 araw. Higit pa rito, dahil sa kahilingan ni Reyna Medusa, kailangang huminto si Xiaoyan sa tuwing dadaan sila sa mas malalaking lungsod at hintayang magbukas ang mga auction house at trade fair. Bilang resulta ng lahat ng ito, ang oras na ginugol nila para sa kanilang paglalakbay ay lubhang nadagdagan. Mapalad na ang 3 taon na kasunduan ay kasalukuyang tapos na,
At si Xiaoyan ay nakatakas na sa uri ng buhay sa nakaraan kung saan kailangan niyang ipilit ang lahat ng oras na mayroon siya. Sa daan, wala siyang anumang hadlang o pasanin sa kanyang puso. Maaliwalas siyang umindayog, mukhang relax na relax. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na talagang nasiyahan siya sa ganoong katahimikang buhay pagkatapos ng pagsisimula ng 3-year agreement. Sa loob ng 3 araw na nagmamadali siyang umuwi, maaaring nagtagal silang dalawa sa ilang malalaking lungsod, ngunit medyo nadismaya si Reyna Medusa na hindi man lang nila nakita ang isa sa mga natatanging sangkap ng gamot na kailangan para pinuhin ang Thoang Spirit Pill. Wala rin siyang magawa tungkol dito. Kung tutuusin, kung napakadaling mahanap ang mga sangkap na kailangan upang pinuhin ang isang baitang 6 na medicinal pill, hindi rin magiging ganoon kamahal ang halaga nito. Naglakad silang dalawa at huminto sa daan, parang kabayong naglalakad na nagmamasid sa mga bulaklak. Gayunpaman, medyo nagulat si Xiaoyan na si Reyna Medusa ay hindi pa rin nagbabagong anyo pabalik sa hugis ng Heaven Swallow ang python sa kabila ng 3 araw, na binanggit niya, ay tapos na. Kaugnay nito, ipinaliwanag niya na siya ay pribadong nakipag-usap sa diwa ng Heaven Swallow ang python at sa gayon ay naantala ang oras na siya ay magbagong anyo. Maaaring medyo nagulat si Xiaoyan sa paliwanag na ito, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kung hindi siya nagbago, may kakayahan ba itong pilitin siya? Kapag dumating ang oras na iyon, isang sampal ang darating. Ang pagsusuka ng dugo at pagiging malubhang na sugatan ay magiging isang maliit na bagay sa panahong iyon. Sa tahimik na paglipas ng panahon, si Xiaoyan at Reyna Medusa ay lalong lumalapit sa teritoryo ng Wutan City. Dahil sa kanilang pagkaantala sa paghahanap ng mga sangkap na panggamot, halos 5 araw ang ginamit para sa orihinal na 2 hanggang 3 araw na paglalakbay. Heian City, isang malaking lungsod sa hilagang lalawigan ng Jiama Empire. Mula rito, hindi ito kalayuan sa Wutan City. Sa bilis ni Xiaoyan at Queen Medusa, dapat maabot nila ito sa loob ng kalahating araw. Dahil sikat ang lungsod na ito sa mga sangkap na panggamot sa hilagang rehiyon, gayunpaman, mabilis na nakarating si Queen Medusa nang hindi hinihingi ang opinyon ni Xiaoyan. Sa labas ng lungsod, gumamit siya ng manipis na berdeng sinulid upang takpan ang kanyang mukha bago siya maringal na naglakad patungo sa Heian City. Sa kanyang likuran, si Xiaoyan ay maaari lamang, sa isang pagbitiw na paraan, napigilan ang kanyang pagnanais na bumalik sa bahay, at walang magawang sumunod sa kanyang likuran. Naglakad silang dalawa papasok ng lungsod. Sa panahong iyon, walang dumating para pigilan sila. Bagamat ang mga mata ng mga kawal na nagbabantay sa lungsod ay hindi sinasadya at paulit-ulit na tumatama sa mature at magandang katawan ni Reyna Medusa, ang mataas at marangal na aura niya ay naging dahilan ng mga sundalong iyon, na handang lumikha ng kaguluhan, upang hindi man lang mag-isip na humakbang pasulong upang tanungin sila. Matapos makapasok sa lungsod, pinangunahan ni Xiaoyan ang daan at naglakad ng malayo sa kalye. Pagkatapos nito, pumasok siya sa isang restaurant kung saan medyo maraming traffic ng tao. Ang mga tao sa hilagang bahagi ng imperyo ay matitibay na mga tao, sa makatuwid posible lamang na makita ang gayong restaurant sa hilagang rehiyon ng imperyo. Hindi karaniwan na makita sila sa mga mararangyang lugar tulad ng kabisera. Ang mga tao mula sa lahat ng mga trades ay nagtipon sa naturang restaurant. Napakaraming balita at impormasyon sa mga karaniwang tao sa imperyo ang kumalat mula sa naturang mga lugar. Sa makatuwid, maaari nitong mabilis na ipaalam kay Xiaoyan kung saan matatagpuan ang pinakamahusay at pinakamalawak na iba't ibang mga sangkap na panggamot sa loob ng lungsod. Pumasok silang dalawa sa restaurant at umupo sa isang table sa tabi ng bintana. Inalalayan ni Reyna Medusa ang kanyang pisngi gamit ang kanyang kamay habang ang kanyang magagandang mata ay nakatitig sa labas ng bintana. Ang kanyang ekspresyon ay ang pagwawalang bahala at pagwawalang bahala. Sa loob ng ilang araw na ito, ang lahat ng usapin tungkol sa pagkuha ng impormasyon ay ganap na pinangasiwaan ni Xiaoyan. Nang makita ang ganitong paraan niya, walang magawang umiling si Xiaoyan. Kinaway niya ang kanyang kamay at tinawag ang isang babaeng katulong. Pagkatapos mag-order ng ilang alak, na hindi masyadong mabisa, tumayo siya at tinungo ang ilang lugar na puno ng mga tao.
Matapos gawin ito ng paulit-ulit sa mahabang panahon, si Xiaoyan sa wakas ay umatras pabalik sa mesa na puno ng pawis ang mukha. Tinitigan niya si Reyna Medusa na komportableng humihigop ng alak at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Hindi ba masyadong mayabang ang babaeng ito? Paano ito? Nagtanong ka ba ng malinaw? Ang magagandang mata ni Queen Medusa ay sumulyap kay Xiaoyan habang siya ay mahinang nagtanong. Sinasabi na mayroong isang herb hall na may mahusay na katanyagan sa lungsod na ito. Mayroong ilang mga stock para sa maraming mga pambihirang sangkap ng gamot doon. Kaya lang ang presyo para sa mga ito ay napakamahal. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang tasa ng alak at ibinuhos ito sa kanyang bibig bago umungol. Magpahinga ka na. Pagkatapos nito, pupunta tayo sa herb hall para tingnan. Nakangiting tumanggo si Reyna Medusa bilang kasiyahan. Dahan-daang tinapik ni Xiaoyan ang itim na ruler sa kanyang likod, ngunit tamad siyang magpatuloy sa pagsasalita. Hoy, narinig mo na ba ang tungkol sa Mystic Cloud Sect? Habang si Xiaoyan at Reyna Medusa ay tahimik na nagpapahinga, isang palihim na boses ang maririnig sa hindi kalayuan sa kanilang mesa, dahilan upang ibinato ni Xiaoyan ang kanyang tingin. Chi, pinag-uusapan mo ang tungkol sa binata na tinatawag na Xiaoyan na lumikha ng malaking gulo sa Mystic Cloud Sect, hindi ba? Napakunot ng noo ang isang lalaki sa kanyang kasama na may mukhang misteryosong mukha. Ah, alam mo na ang tungkol dito. Agad namang natigilan ang nagsalita kanina habang nahihiyang nagtanong. Ang isang bagay na kasing laki nito ay kumalat na noong nakaraang 2 araw. Tinalo ni Xiaoyan ang junior sect leader ng Mystic Cloud Sect na si Nolan Yanran sa isang opisyal na laban. Balita ko, dahil daw sa pagkansela ni Nolan Yanran sa engagement nila 3 years ago. Kung titingnan ito ngayon, ang balita tungkol kay Nolan Yanran na puwersahang hiwalayan ni Xiaoyan noon ay talagang may katiyakan dito. Nang makita ang lakas at talento na ipinakita ng kasalukuyang Xiaoyan, higit pa sa sapat na siya para maging karapat-dapat na ikasal kay Nolan Yanran. Ah, anong nangyari pagkatapos nun? Pagkatapos noon, tila gustong pilitin ng Mystic Cloud Sect na mapanatili si Xiaoyan. Hihihi. Bagamat bata pa siya, ang mga malalakas na tao sa likod niya ay talagang nakakatakot hanggang sa puntong hindi makapagsalita ang iba. Narinig ko na sa laban ng iyon noon, hindi lang 2 malakas na dawhang, kundi pati na rin si Reyna Medusa mula sa lahi ng taong ahas na umalis, maaaring lumabas pa rin ang Mystic Cloud sa kanilang sect. Sa isang piraso. Reyna Medusa. Nang lumabas ang salitang ito sa kanyang bibig, napasigaw ang mga tao sa paligid. Hehehehe. Ayon sa maaasahang impormasyon, na si Xiaoyan ay kampyon din ng Alchemist Grand Meeting ngayong season. Ang gulat na mga titig sa paligid niya ay naging dahilan ng paglaki ng vanity ng lalaking iyon. Natawa siya at muling naglabas ng nakakagulat na impormasyon. Hindi ba ang kampyon ng Alchemist Grand Meeting ay tinatawag na Yan Xiao? Isang malambing na boses ang biglang lumitaw. Yan Xiao, Xiaoyan. Hindi ba siya kung babasahin natin ito ng baligtad, hahaha. Nakangiting sabi ng lalaki. Ah, sandaling blanko ang mga tao sa paligid. Agad naman silang natauhan. Bagamat ang bagay na ito tungkol sa pangalan ay walang halaga sa sandaling ito ay itinuro, anong uri ng normal na tao ang walang mas mabuting gawin, ngunit basahin ang isang pangalan sa kabaligtaran. Ah, ang taong ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Sa ganoong edad, siya ay nakagawa na ng mga bagay na nakakapanghina ng lupa. Sa hinaharap, kapag siya ay lumaki, hindi ba siya magiging mas hindi kapanipaniwala? Ang lalaki ay marahas na nagbuhos ng isang malakas na alak ng trigo sa kanyang bibig at bumantong hininga sa inggit. Sinong lalaki ang hindi nagkaroon ng mainit na pangarap na gumawa ng isang bagay na malaki? Dahil sa kanilang limitadong kakayahan, gayunpaman, maraming mga tao ang itinadhana upang guni-guni lamang ang mga ganitong bagay. Medyo natigilan si Xiaoyan nang marinig ang pag-uusap na ipinadala, at hindi maiwasang mapait na ngumiti at umiling. Hindi niya inaasahan na ang usapin sa Mystic Cloud Sect ay talagang kumalat sa kabilang panig ng imperyo sa loob lamang ng ilang araw. Isa ka na ngayong kilalang tao. Inalog ni Reyna Medusa ang tasa ng alak sa kanyang kamay at tinukso. Inilahad ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at sinabing,
Hindi ako interesado sa ganoong bagay. Sige, pumunta tayo at tingnan kung ang bulwagan ng halamang gamot ay may mga sangkap na panggamot na kailangan natin. Oo. Tumayo sina Xiaoyan at Reyna Medusa at lalabas na sana ng restaurant nang muling naulit ang pag-uusap mula sa mesa sa tabi nila, na naging sanhi ng bahagyang pagbabago ng ekspresyon ni Xiaoyan. Ang Xiaoyan na iyon ay tila isang mula sa angkan ng Xiao sa Wotan City, hindi ba? Tama, ang Xiao clan ay talagang maipapakita ang kanilang mukha sa pagkakataong ito. Sa miyembro ng clan na ito na isang nakakatakot na tao, sino sa hilagang rehiyon ang maglalakas loob na maging walang galang sa Xiao clan? Hehehehe. Hindi naman siguro ganoon. Nagkataon lang, kagagaling ko lang sa Wotan City kanina. Nabalitaan ko na nagkaroon ng problema ang Xiao clan nitong 2 araw. Mayroon talagang isang tao na naglalakas loob na pumunta sa angkan ng Xiao upang maghanap ng gulo sa oras na ito. Hindi ako sigurado tungkol dito. Napakahigpit ng Xiao clan sa pagpapanatili ng mga sikreto nito. Hindi rin ako sigurado sa eksaktong balita. Umiling ang lalaking iyon bago ibinaba para uminom ng isang subo ng wheat wine. Gayunpaman, bigla siyang natahimik. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo niya at tumingin sa binata na nakasuot ng itim na nakasuot sa harapan niya. Isang malakas na puwersa ang bumalot sa katawan ng huli, na naging dahilan upang siya, na isa lamang 2-star na si Daozi, ay lumunok ng isang subo ng laway. Maingat niyang sinabi. Ito sir, may mali ba? Ang sinabi mo lang. Anong problema ang naranasan ng Xiao clan? Tanong ni Xiaoyan sa malalim na boses. Ang maliit na ako ay hindi masyadong sigurado. Nabalitaan ko lang na ang sobrang matinding away ay sumiklab sa angkan ng Xiao 2 araw na ang nakakaraan. Pagkatapos noon, ang angkan ng Xiao ay tinanggihan ang sinumang bisita sa labas na pumasok. Bukod pa rito, mula sa araw na iyon, ang pinuno ng clan na si Xiao Zhan na madalas magpakita ay hindi na lumitaw. Sa tingin ko ay dapat niyang ayusin ang bagay na ito. Naguguluhan na sabi ng lalaki. Unti-unting naging madilim at solemn na ang ekspresyon ni Xiaoyan. Biglang nakaramdam ng pagkabalisa ang puso niya. Matapos sabihin ang kanyang pasasalamat sa lalaki, tumalikod siya at nagmamadaling naglakad pababa ng hagdan kasama si Reyna Medusa. Ang sandata sa likod ng taong iyon ay medyo kakaiba. Biglang sinabi ng isang tao sa mahinang boses habang pinagmamasdan si Xiaoyan na nawala sa kinaroroonan ng hagdan. Armas. Ruler. Nagulat yung lalaki kanina. Biglang parang may naalala siya. Unti-unting bumalatay ang pagkabigla sa kanyang mukha habang hindi sinasadyang sumigaw. Siya si Xiaoyan. Ganito ba talaga siya kabata? Ang kasalukuyang Xiaoyan ay natural na hindi pinansin ang kaguluhan sa restaurant sa itaas. Pagkababa ng hagdan, tumayo siya sa kalye at mahigpit na kumunot ang kanyang mga kilay. Tiningnan niya si Reyna Medusa at sinabing, hindi ako maaaring manatili dito. Kailangan kong bumalik sa Wotan City ngayon. Nang marinig ito, marahang nagsalubong ang mga kilay ni Reyna Medusa. Mahina niyang sinabi, tingnan muna natin ang medicinal shop dito. Kung may sangkap na panggamot na kailangan ko. Sabi ko, gusto kong bumalik sa Wotan City ngayon. Mabangis ang tingin ni Xiaoyan habang nakatitig kay Reyna Medusa habang binibigkas ang bawat salita ng may paghinto habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Nagulat si Reyna Medusa sa saloobin ni Xiaoyan na biglang naging matatag. Sa ilang araw na ito, si Xiaoyan ay hindi kailanman sumalungat sa kanyang sinabi. Ito ay talagang hindi inaasahan na talagang direktang kokontrahin siya sa sandaling ito. Dahil dito, medyo galit na galit si Reyna Medusa, na ang pagkakakilanlan ay reyna ng isang lahi. Gustong mahanap ng reyna na ito ang mga sangkap na panggamot. Ang kanyang nakakabighaning mga mata ay tumitig kay Xiaoyan habang dahan-daang sinabi ni Reyna Medusa. Matiim na tumitig ang mga mata ni Xiaoyan sa pares ng mga mata na naging dahilan ng pagkahumaling ng mga lalaki. Bigla niyang inabot ang kamay at sa natigilan na tingin ni Reyna Medusa, mahigpit niyang hinawakan ang maselang kamay nito na napakalambot na tila walang buto. Bago pa sumabog ang huli, malamig niyang sinabi. Kung gusto mo ng Thoang Spirit Pill, huwag mo nang ilagay sa ere ang pag-aari ng isang reyna sa harapan ko. Kanina,
Nirerespeto kita dahil tinulungan mo akong makatakas. Kung patuloy mo akong ginugulo at nagiging hindi makatwiran, huwag mo akong sisihin sa hindi pagharap sa iyo. Pumunta ka. Nang sabihin niya ang mga salitang iyon, hinayla siya ni Xiaoyan at mabilis na tumakbo patungo sa labas ng lungsod. Mukhang nakaramdam ng matinding pagkabigla si Reyna Medusa dahil sa biglaang pagsabog ni Xiaoyan, naganap na naiiba sa tagal ng panahon kanina. Sa sandaling ito, wala siyang anumang reaksyon. Tanging ang mga mata niya lang ang may halong pagkagulat habang nakatitig sa una. Hindi niya akalain na may maglalakas loob na yumangal sa kanya sa ganoong kabanggas na paraan dahil sa katayuan niya. Para sa isang oras, isang damdamin kung saan naramdaman niya na hindi niya magawang tumawa o umiyak ay biglang bumangon sa puso ni Reyna Medusa. Ilang taon na ba mula nang tretuhin siya ng ganito ng isang tao? Bukod dito, ito ay mula sa isang batang dadoushi na maaari niyang ipadala sa paglipad sa isang sampal lamang niya. Naisip niya ba na masyadong mahaba ang buhay niya? Hinayla ni Xiaoyan si Reyna Medusa at tumakbo palabas ng lungsod. Mabilis niyang tinawag ang Purple Cloud Wings at mabilis na lumipad patungo sa Wotan City. Sa pamamagitan ng pagtulak sa sarili sa limitasyon, ang isang bahagyang nakikitang balangkas ng lungsod ay malabong lumitaw sa paningin ni Xiaoyan sa loob lamang ng 2 oras. Battle Through the Heavens. Kabanata 357. Ang pagliko ng mga pangyayari sa Shao Clan. Lumapag silang dalawa sa isang lugar na hindi kalayuan sa Wotan City. Hindi pinansin ni Xiaoyan si Reyna Medusa sa kanyang tabi pagkalapag. Medyo madilim ang kanyang ekspresyon habang mabilis na naglakad patungo sa gate ng lungsod na bukas na bukas. Sa sandaling lumakad siya palapit sa tarangkahan ng lungsod, inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo upang silipin ang napakalaking 3 salitang Wotan City sa itaas ng gate ng lungsod. Hindi sinasadyang huminto ang kanyang mga yapak. Habang pinagmamasdan niya ang masikip at maingay na boses ng tao na mahinang ipinadala sa lagusan ng gate ng lungsod, marahan siyang bamantong hininga at bamulong sa sarili. Wotan City. Ako, si Xiaoyan, ay nakauwi na sa wakas. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga paa at naglakad patungo sa tarangkahan ng lungsod at dumaan sa medyo madilim na lagusan papasok sa lungsod. Pagkatapos nito, ang espasyo sa harap ng kanyang mga mata ay biglang lumiwanag sa ilalim ng sikat ng araw. Bahagya niyang inangat ang kanyang ulo at bumungad sa kanyang paningin ang isang mahal at pamilyar na intersection sa kalsada. 2 taon na, pero halos walang nagbago. Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Ang mahinang mainit na pakiramdam ng pag-uwi ay naging dahilan upang bahagyang hamina ang madilim at mataimtim na tingin sa kanyang mukha. Ibinaling niya ang kanyang ulo at sinulyapan si Reyna Medusa na naglalakad sa tahimik na lakad na hindi mabilis o mabagal sa kanyang likuran. Pagkatapos nito, ibinalik niya ang kanyang ulo, itinaas ang kanyang binti, at mabilis na naglakad sa kalye na kanyang nilakaran ng mahigit 1 dekada. Habang nag-aalala si Xiaoyan sa pangyayaring nangyari sa clan sa kanyang puso, hindi tumigil si Xiaoyan sa daan. Nagmamadali at mabilis siyang naglakad sa kalye mula sa kanyang alaala. Habang nasa daan, nang dumaan siya sa ilang palengke na kabilang sa angkan ng Xiao, bahagyang huminto ang kanyang mga yapak. Kumunat ang noo niya nang makitang kakaunti ang tao sa mga palengke. Pagkatapos nito, unti-unting bumibilis ang kanyang mga yapak. Makalipas ang mahigit 10 minuto, biglang huminto si Xiaoyan na dumaan sa ilang kalye na pamilyar sa kanya. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa isang malaking patio na matatagpuan sa gilid ng kalye. Ang pintuan ng patio ay may 2 malalaking salita, Shao Clan. Dahil dito ay dahan-dahan siyang nakahinga ng maluwag. Nakatayo si Xiaoyan sa harap ng pinto ng kanyang sariling angkan, ngunit mas tahimik siya. Nilaibat ng kanyang tingin ang paligid ng Shao Clan. Noong umalis siya sa bahay noon, napakasikip ng lugar na ito. Sa kasalukuyan, gayunpaman, ito ngayon ay napakadesyerto. Wala ni isang dominanteng gwardya na nakatayong maayos sa tabi ng pangunahing pinto ang makikita ngayon. Ano ba talaga ang nangyari? Bahagyang kumunat ang noo ni Xiaoyan. Itinagilid niya ang kanyang ulo at sinulyapan si Reyna Medusa sa kanyang likuran. Pagkaraang tumahimik saglit, bigla siyang nagtanong ng mahina. Maipapangako mo ba sa akin ang ilang bagay?
hindi. Mukhang may sama pa rin ang babaeng ito sa ugali ni Xiaoyan kanina. Kaya naman, malinis niyang tinanggihan siya nang marinig niya ang mga salita nito. Ang presyo ay isang sangkap na panggamot na kailangan upang pinuhin ang Thoang Spirit Pill. Mahinang sabi ni Xiaoyan. Mayroon ka. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Reyna Medusa nang marinig ang kanyang mga salita. Mayroon akong Tomb Monster Needle Fruit. Nagbalik si Xiaoyan ng maraming sangkap na panggamot mula sa maliit na lambak na iyon sa Magical Beast Mountain Range bago siya umalis noon. Ang Tomb Monster Needle Fruit na kinakailangan upang pinuhin ang Thoang Spirit Pill ay nagkataon sa kanila. Anong bagay? Ngayon, susundin mo ako. Kaya kung pumatay ng tao. Wala pang 2 segundong nag-isip si Reyna Medusa bago tumango. Sa kanyang puso, ang pagpatay sa mga tao ay mas abot kaya kumpara sa iba pang mga bagay. Ngumiti si Xiaoyan, tumalikod at naglakad sa main door. Gayunpaman, sa paghakbang pa lang ng kanyang mga paa sa pinto, isang medyo malambing, galit na boses ang lumabas mula sa likod ng pinto. Sino ka? Sa tingin mo ba ay madaling ay bully ang Xiao clan namin? Nang marinig niya ang boses, hindi napigilan ng mga yapot ni Xiaoyan na huminto. Lumingon siya at tumingin sa direksyon kung saan nanggaling ang boses. Sa likod ng pangunahing pinto, isang malambing at kaibig-ibig na batang babae na nasa 12 hanggang 13 taong gulang lamang ang galit na nakatingin sa kanya na nanlalaki ang mga mata. Ikaw. Ang tingin ni Xiaoyan ay dahan-dahang dumampi sa katawan ng batang babae. Ang mga alaala ng ilang taon na ang nakakaraan ay bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang isipan. Lumambot ng kaunti ang kanyang mukha nang marahan niyang sinabi ng nakangiti. Naaalala ko na tinatawag kang Xiaoqing, hindi ba? Ang nakababatang kapatid ni Pinsan Xiaomei. Talagang lumaki ka ng husto mula noong huli kitang makita 2 taon na ang nakakaraan. Nang marinig niya ang tawag ni Xiaoyan sa kanyang pangalan, halatang nagulat ang batang babae. Huminto muna sandali sa katawan ni Reyna Medusa ang matatalino niyang mga mata. Bagamat sa kasalukuyan ay bata pa siya, nabigla pa rin siya sa kagandahan ng kaakit-akit na babaeng ito na natatakpan ng belo ang mukha. Nagulat siya saglit bago huminto ang tingin niya sa mukha ni Xiaoyan. Pinagmasdan ng maliit na batang babae ang medyo pamilyar na balangkas habang niniting niya ang kanyang mananipis na kilay at nagmumuni-muni. Pagkatapos magkunot ng kanyang mga kilay at manatiling malalim sa pag-iisip ng mahabang panahon, tila biglang may naalala si Xiaoqing. Ang kanyang maliit na mukha, na nakaharap kay Xiaoyan, ay naging pula sa isang iglap. Ang mga matatalinong mata na iyon ay tumitibok sa isang kaaya-ayang sorpresa at kaguluhan. Ilang sandali pa, ang maliit na batang babae na hindi napigilan ang kanyang pananabik ay biglang sumugod kay Xiaoyan. Pinsan Xiaoyan. Ikaw talaga. Sa wakas nakabalik ka na. Humakbang pasulong si Xiaoyan at naabutan ang batang babae na sumulpot. Ngumiti siya at hinaplos ang buhok ni Xiaoqing habang sinasabi sa malumanay na boses. Bata, pagkatapos ng 2 taon na hindi kita nakita, mukhang mabilis kang nahuhuli sa iyong nakatatandang kapatid na babae. Siguradong magiging napakagandang kagandahan mo sa hinaharap. Pinsan. Hik. Hik. Sa wakas ay nakabalik ka na. May malaking nangyari sa clan. Pinagsasamantalahan tayo ng mga masasamang tao. Araw-araw silang pumupunta sa Xiao clan. Nabalitaan ko sa nanay ko na gusto nilang agawin ang palengke natin. Kamakailan lang, hindi man lang tayo nangangahas na umalis sa ating tahanan. Inangat ni Xiaoqing ang kanyang umiiyak, maliit na mukha, na gulong-gulo, mula sa dibdib ni Xiaoyan. Namumula ang mga mata niya habang umiiyak. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Ngumiti siya habang tinatapik ang likod ni Xiaoqing at marahang sinabi. Sige, maliit na babae, hindi mo kailangang matakot. Ibigay ang lahat ng mga bagay na ito kay pinsan, dalhin mo ako upang tingnan. Oo, oo, si Xiaoqing ay nagmamadaling tumango sa kanyang maliit na ulo. Dahil tinulungan ni Xiaoyan ang Xiao clan na maging pinakamalaking paksayon sa Wutan City sa isang iglap noon, ang reputasyon ni Xiaoyan ay napakahusay sa henerasyon ni Xiaoqing. Bukod dito, sa 2 taon na ito, unti-unting lumawak ang angkan ng Xiao dahil sa gamot sa pagpapagaling na iniwan ni Xiaoyan.
Sa makatuwid, itong si Pinsang Xiaoyan, na umalis sa bahay para magsanay, ay inilarawan na may halos supernatural na kapangyarihan tulad ng isang Diyos sa puso ng maliliit na taong ito. Tumayo ng tuwid si Xiaoyan at pinagmasdan si Xiaoqing, na patalbog-talbog sa maliit na daanan habang umaasenso siya dahil sa kanyang kagalakan. Gayunpaman, unti-unting nagdilim ang kanyang mukha. Ang kanyang palad ay tinapik ang heavy Zuan ruler sa kanyang likod. Ang maitim at malamig na hangarin sa pagpatay na biglang bumangon sa loob niya ay naging sanhi ng pagkibot ng kilay ni Reyna Medusa sa pagkagulat. Sumusunod sa likod ni Xiaoqing, ang mga yapak ni Xiaoyan ay marahang tumapak sa maliit na landas na gawa sa mga pira-pirasong bato. Ang pamilyar na kapaligiran kung saan wala siya sa loob ng 2 taon ay naging dahilan upang dahan-dahang lumabas sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Sinundan ni Xiaoyan si Xiaoqing at dumaan sa ilang maliliit na landas. Isang medyo maluwang na malaking bulwagan ang unti-unting lumitaw sa gilid ng kanyang paningin. Nasa loob ang masasamang tao. Nasa loob din ang First Elder at ang iba pa. Gayunpaman, lahat sila ay nasugatan. Kung hindi, ang mga taong iyon ay hindi maglalakas loob na kumilos ng may kapangahasan. Ikinaway ni Xiaoqing ang kanyang maliit na kamao patungo sa malaking bulwagan at galit na sinabi. Nasugatan. May nangyari talaga sa clan. Mariing ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig. Natapakan niya ang batong hagdan at tuluyang huminto sa labas ng main door na mahigpit na nakasara. Nang marinig niya ang tunog sa loob, unti-unting sumili ang malamig na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ang malaki at maluwag na bulwagan ay medyo madilim at ang kapaligiran ay medyo madilim. Mayroong hindi bababa sa 100 tao na napuno sa malaking bulwagan na ito. Ang mga taong ito ay nahahati sa 2 grupo na magkaharap. Nagtitinginan sila ng masama, na tila may gulo na magaganap. May ilang tao na nakaupo sa harap ng 2 grupo. Sa harap ng grupo ng Shao Clan, ang 3 matatanda ng Shao Clan ay nakaupo. Gayunpaman, ang mga mukha ng 3 ay kasalukuyang namumutla. Mula sa kanilang panlabas na anyo kung saan hindi nila maitago ang ilang daochi na umaapaw mula sa kanilang mga katawan, malinaw na sila ay dumanas ng ilang malubhang panloob na pinsala. Sa kabaligtaran ng mga tao ng angkan ng Shao, mayroong isang grupo ng malalaking lalaki na may mabangis na hitsura. May 3 tao sa upuan ng Grandmaster, kung saan nakaupo ang mga pinuno ng grupo. Ang isa sa kanila ay malinaw na ang clan head ng Jia Li clan, na minsan ay nabugbog sa isang hugis ni Xiaoyan, si Jia Li Hua. May kakilala rin si Xiaoyan. Siya si Aoba Padon, ang pinuno ng angkan ng isa sa 3 malalaking angkan na nakatayo sa tabi ng angkan ng Shao sa Wutan City noon, ang angkan ng Aoba. Ang ikatlong tao ay isang taong hindi pamilyar. Ang taong iyon ay nakasuot ng mahabang damit ng alchemist. Ang kanyang ekspresyon ay malamig at mahigpit at ang kanyang edad ay nasa 50 o higit pa. Bukod pa rito, ang pinakakakit-akit ay ang kaldero na badge na iginuhit sa dibdib ng mahabang damit ng taong ito. May 3 kulay pilak na ripple sa badge na dahan-daang gumagalaw na para bang ito ay isang buhay na bagay. Isang Tier 3 alchemist. Sa lungsod ng Wutan, na hindi pa nagkaroon ng asosasyon ng alchemist, ang isang Tier 3 alchemist ay isang taong maaaring maging sanhi ng anumang paksayon na makaramdam ng isang mahusay na paggalang. Ang hindi pamilyar na Tier 3 alchemist na ito ay ang taong kinatatakutan ng 3 matatanda ng Shao Clan. Itong 2 pinuno ng angkan, ang aming Shao Clan ay maaaring nagkaroon ng problema kamakailan, ngunit pareho ba kayong nag-iisip na ang aming Shao Clan ay putik na maaaring mamasa? Ang mga pamilihan sa loob ng Wutan City ay isang bagay na pinaghirapan ng aming Shao Clan na itayo. Gusto mo bang bilhin ang mga ito sa murang halaga mo? Nananaginip ka ba? Madilim at kasing lalim ng tubig ang mukha ng pangalawang matanda. Lumipat ang kanyang tingin sa grupo ng mga tao sa tapat niya na parang tigre at lobo habang malamig na nagsasalita. Ha. Ang pangalawang elder ay nagbibiro. Sa loob ng 2 taon na ito, ang iyong Shao Clan ay karaniwang kumikita ng lahat ng pera sa Wutan City. Kung ito ay magpapatuloy, malamang na wala tayong ibang alternatibo kung hindi ang umalis sa lugar na ito. Ang lugar na ito ay kung saan ang aming mga ugat ay. Kung aalis kami, hindi magiging madaling bagay na manirahan sa ibang lugar.
Wala rin tayong pagpipilian para mabuhay. Sana ay mapagtiisan ninyo kaming tatlong matatanda. Hanggat sumasang-ayon ka sa mga kondisyon na aming inilagay, ang aming angkan ay hindi magpapahirap sa mga bagay para sa angkan ng Xiao sa hinaharap dahil sa aming nakaraang relasyon. Hindi ba't napakabuti para sa ating lahat na magkapera? Nakangiting sabi ni Auba Padan. 10,000 gintong barya para sa isang palengke, kayo ba ay mga magnanakaw? Ang ikatlong matanda, na ang karakter ay palaging agresibo ay tumitig kay Auba Padan na may pulang mata. Hindi niya sinasadyang hinampas ang mesa habang nakaturo kay Auba Padan at galit na pinapagalitan. Pangatlong kapatid. Hinayla ng unang elder ang ikatlong elder na tatayo na sana at mahinang umiyak. Huwag mong guluhin ang iyong mga prioridad. Marahas na umupo ang ikatlong matanda. Dinurog ang tasa ng tiyaan na hawak niya hanggang sa sumabog ito. Hihihi. Ang galit ng ikatlong elder ay kasing laki ng dati. Ang galit ay makakasakit sa iyong katawan. Si Jia Lihua, na kanina patahimik ay biglang tumawa ng maitim habang sinabi. Sa kasamaang palad, lahat kayo ay walang pagpipilian sa usapin ngayon. Kung nagbebenta kayo, ang lugar ay ibebenta. Kung hindi kayo nagbebenta, ang lugar ay ibebenta rin. Jia Lihua, talagang hindi kami dapat naging maaway noon. Hinahayaan kang mabuhay, isang aso. Madilim na sabi ng unang matanda. Paumanhin, walang gamot sa panghihinayang na ibinebenta sa mundong ito. Ngumiti si Jia Lihua. Ang madilim na bisyo sa kanyang mukha ay nagdulot ng lamig sa puso ng mga tao. Ngayon, ibabalik ko, ako, si Jia Lihua, ang lahat ng pinsalang dinanas ng aming angkan ni Jia Li 2 taon na ang nakakaraan. Kung talagang gusto ninyong gumamit ng dahas, lalaban din ang Xiao clan natin hanggang sa magkatalo tayong dalawa. Natahimik sandali ang unang elder habang pinagmamasdan ang makamandag na ahas na si Jia Lihua. Saka siya nagsalita sa makapal na boses. Sa kasalukuyan, maaari lamang siyang umasa na ang kabilang partido ay nag-aatubili na kumilos ng pilit at piliin na antalahin ang oras. Hahaha. Matandang bastos, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka sa kasalukuyan para makipaglaban sa amin? Kung may kakayahan ka, pumunta ka at tawagan si Xiaozan. Sa kondisyon na kayong tatlong matandang lalaki ngayon, ako, ang aking sarili ay lubos na makakatapos sa inyong lahat. Malamig na tumawa si Jia Lihua. Bahagyang umikot ang sulok ng mga mata ng unang matanda. Kinawayan ng unang elder ang kanyang kamay, at hinarang ang grupo ng galit na mga miyembro ng Xiao clan sa likod niya. Ang kanyang tingin ay tumitig kay Jia Lihua sa malamig at madilim na paraan habang malamig niyang sinabi. Kung maglakas loob kang hawakan ang aming Xiao clan, ang mga inapo ng aming Xiao clan ay tiyak na magiging dahilan upang hindi ka makatulog o makakain ng mapayapa. Mahihintay ninyong lahat ang kanyang ligaw na paghihiganti kapag siya ay bumalik. Sila. Biglang umikot ang gilid ng kanilang mga mata. Sa hindi malamang dahilan, hindi lamang natahimik sina Jia Lihua at Auba Padan, ngunit maging ang kamay ng alchemist stranger sa gilid na inilagay sa isang upuan, ay hindi sinasadyang tumalon. Isang batang figure ang dahan-daang lumitaw sa isip ng lahat. 2 taon na ang nakalilipas, ang binatang ito na 15 taong gulang lamang ang nagpadala sa angkan ng Jia Li, na yumayabong sa araw sa isang malalim na kalaliman. Pagkalipas ng 2 taon, ang binatang iyon noon ay direktang kinuha ang Mystic Cloud Sect at nagawa pang umalis ng isang piraso. Dapat malaman na sa mga mata ni Jia Li at ng mga paksayon na ito, ang Mystic Cloud Sect ay parang isang Diyos. Ang sinuman mula sa loob ng Mystic Cloud Sect ay sapat na upang walisin ang lahat ng mga paksayon na ito sa Wotan City. Nang marinig nila ang alingaw-ngaw ng maliit na kasama mula sa angkan ng Xiao na nakikipaglaban sa Mystic Cloud Sect sa unang pagkakataon, halos lahat ng mga tao sa buong Wotan City ay nagulat ng 1 minuto. Ang mga paksayon na iyon, na mga kaaway ng angkan ng Xiao, ay nakaramdam pa ng lamig na ibinubugaw mula sa kanilang mga buto. Kung hindi dahil sa misteryosong malakas na taong iyon na may background na hindi alam kahit ni Jia Lihua na nagsasabi sa kanya ng balitang si Xiao Yan ay tahimik na pinatay ng Mystic Cloud Sect,
malamang na hindi maglalakas loob si Jia Lihua na pumunta sa angkan ng Xiao at pagnakawan sila habang sila ay nasa problema kahit na siya ay may 10 lakas ng loob at nakahanap ng Tier 3 Alchemist na susuporta sa kanya. Hihihi. Kung gayon maaari kang maghintay. Kapag naghintay ka hanggang sa mamatay ka, maaari mong makita muli ang maliit na bastos na tinatawag na Xiaoyan. Malamig na tumawa si Jia Lihua, pinaplanong gamitin ito para itago ang kanyang takot sa isang tao. Brother Ao, hindi na natin kailangang ipagpatuloy ang pag-antala. Dahil tumanggi silang sumang-ayon, dapat tayong direktang kumilos. Ang monopolyo ng angkan ng Xiao sa mga ilang taon na ito ay halos naging dahilan ng pagkabangkarote natin. Hindi na tayo maaaring maging magalang. Nilingan ni Jia Lihua ang kanyang ulo at nagsalita sa seryosong boses kay Auba Padan. Dahil kayong tatlong matanda ay hindi nagpapakita ng anumang pag-unawa sa sitwasyon na iyong kinalalagyan, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng anumang nararamdaman. Nanghihinayang si Auba Padan. Kinawian niya ang kanyang kamay at 10+ malalaking lalaki sa likod niya ay agad na naglabas ng kanilang mga armas mula sa kanilang mga baywang na may tunog na klang. Tinitigan nila ang mga miyembro ng Xiao Clan sa tapat na may mga mukha na puno ng hanggaring pagpatay. Dahil gusto mong tapusin kaming lahat, kung gayon ang aming Xiao Clan ay magiging sanhi ng paghihirap ninyong lahat kahit na mag-away tayo hanggang sa may isang tao na natitira. Ang unang matanda, na pinipigilan ang sarili, ay biglang binasag ng malakas ang kamay sa mesa nang sa wakas ay pumutok na siya. Bigla siyang tumayo at galit na sumigaw. First Elder, ang Xiao Clan ay walang anumang duwag na tatakas. Makipag-away tayo hanggang kamatayan kasama sila. Sa likod niya, ang 10+ na miyembro ng Xiao Clan ay may mga mukha na namumula dahil sa galit. Hanggat kaya natin itong tiisin hanggang sa bumalik ang Young Clan leader ng Xiao Clan, mababawi natin ang mga hinaing na dinanas natin ngayon. Ang unang elder ay nakahawak ng magaspang na hangin habang siya ay nakatikom ang kanyang mga ngipin at sumisigaw. Young Clan leader. Ang anyo ng address na ito ay kumakatawan sa pag-aproba ng mga matatanda sa angkan patungo sa isang tiyak na kahalili sa hinaharap ng angkan ng Xiao. Ang balitang kumalat mula sa Misty Cloud Sect ay naging sanhi ng bawat miyembro ng Xiao Clan na maging proud sa miyembro ng clan na tinatawag na Xiaoyan. Kasama rito ang 3 matatandang minamaliit siya noon. Paumanhin, ngunit maaaring wala ka ng pagkakataong iyon. Noon, pinatay ni Xiaoyan ang aking disipulo. Ngayon, hahayaan kong mamatay ang iyong Xiao Clan kasama niya. Ang alchemist na iyon na kanina ay tahimik ay biglang tumayo at sinabi sa paos na boses. Dahan-dahang itinaas ng alchemist ang kanyang ulo habang ang kanyang tingin ay dahan-dahang dumaan sa lahat ng Xiao Clan. Mahina niyang sinabi. Nakalimutan kong ipaalam sa iyo na ang disipulo ko ay si Liu Shi, na tumulong sa Jia Li Clan na gumawa ng gamot sa pagpapagaling noon. Habang dahan-daang bumagsak ang mga salita ng alchemist, isang malakas na puwersa na hindi bababa sa 6 na bituin na si Dadoshi ay biglang sumabog mula sa loob ng kanyang katawan. Sa ilalim ng panggigipit ng puwersang ito, ang unang elder at ang iba pa na malubhang na sugatan ay nagmamadaling umatras ng ilang hakbang. Medyo namutla ang mga ekspresyon nila. Patayin sila. Huwag hayaang mabuhay ang sinuman. Malamig na ngumiti si Jia Lihua habang sinabi niya sa madilim at makapal na boses habang pinagmamasdan ang galit na mga mata ng mga miyembro ng Xiao Clan. Mukhang gusto ng langit na ang Xiao Clan natin ay mawala ngayon. Isang subo ng sariwang dugo ang umagos mula sa sulok ng bibig ng unang matanda habang pinagmamasdan niya ang grupo ng mga tao na mabangis ng ngiti-ngiti habang pinalibutan sila. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Squeak. Nang nagpa siya ang lahat ng miyembro ng Xiao Clan na labanan ang kanilang buhay, ang malinaw na tunog ng pagbukas ng pinto ay biglang naputol ang masaker na malapit ng sumabog. Dahan-dahang itinulak ang pinto at sinundan ng nakakasilaw na sikat ng araw ang puwang ng pinto habang ito ay gumagapang papasok hanggang sa tuluyang makarating sa kabilang panig ng bulwagan. Lahat ng tao sa malaking bulwagan ay napalingon sa pangunahing pinto. Mula roon ay dahan-daang lumalakad ang figure ng isang payat na binata. Paumanhin kung huli na akong nakabalik. Lumitaw ang mahinang paghingi ng tawad ng binata. Nang marinig ang medyo pamilyar na boses na ito,
Nagulat ang unang elder. Agad namang lumuwag ang kanyang naninikip na katawan. Dalawang patak ng malabo na luha ng pananabik ang dumaloy sa kanyang lumang mukha at bumagsak. Battle Through the Heavens. Kabanata 358. Walang iwanan. Kasunod ng landas na nasisinagan ng araw na pinalawak mula sa puwang ng pinto, dahan-daang pumasok ang payat na figure ng isang binata. Nadaanan niya ang malalaking lalaking iyon na ang mga kamay ay may dalang armas na tila wala sila. Sa wakas, dahan-dahan siyang dumaan sa gilid ni Gia Bilay at Auba Padan na puno ng kapuruhan ang mga mukha. Napakatahimik ng kapaligiran, na kahit ang mga uwak at maya ay hindi nang ahas na gumawa ng ingay. Tanging tunog ng bahagyang nagmamadaling paghinga ang maririnig. Sa ilalim ng tingin ng lahat, dahan-dahang lumapit ang binata sa harapan ng lahat ng Shao Clan. Ibinaba niya ang kanyang ulo, tinitigan ang matanda, na sa sobrang tuwa ay napaluha, at bahagyang yumuko. Shao. Shao Yan. Sa ilalim ng suporta ng mga miyembro ng clan sa likod niya, ang unang elder ay tuwang-tuwang tumingin sa bata at gwapong mukha sa harap niya, na may kaunting immaturity at mas mahigpit na mga linya kumpara sa 2 taon na ang nakakaraan. Nanginig ang kanyang boses nang hindi sinasadya habang sinasabi. Ikaw ba talaga? Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo, at pinagmasdan ang matandang mukha na noon pa man ay marahas niyang gustong tapakan. Ngumiti siya at tumango, nakaramdam ng hinagpis sa kanyang puso. Pagkatapos ng 2 taong pagsasanay, talagang naging mas mature na siya. Namutla na rin sa agos ng panahon ang mga hinanakit niya noon. Kahit anong sabihin ng isa, itong ang kanya ay may relasyon sa dugo na mahirap burahin. First Elder, si Young Master Xiaoyan talaga. Bumalik na si Young Master Xiaoyan. Naligtas na ang ating Shao Clan. Ang mga mukha ng mga miyembro ng Shao Clan na sumusuporta sa unang Elder ay nagpahayag ng ligaw na kagalakan. Tuwang-tuwa sila na hindi na masabi ng kanilang mga bibig ang mga salitang gusto nilang sabihin. Habang ini-inspection nila ang mukha ni Xiaoyan, nakikita pa rin nila ang ilang pamilyar na mga balangkas mula sa 2 taon na ang nakakaraan, ang mga miyembro ng Shao Clan, na ang mga espiritu ay labis na nahirapan sa nakalipas na 2 araw, sa wakas ay bamantong hininga na tila sila ay nakalaya mula sa isang mabigat na pasanin. Kaagad, napalitan ng masayang kapaligiran ang naunang kawalan ng pag-asa. Ang ilan sa mga may mahinang lakas ng pag-iisip ay hindi napigilan ang pagpapalabas ng masayang sigaw. Nagkatinginan ang pangalawa at pangatlong matanda. Tahimik na nakahinga ng maluwag ang kanilang mga puso. Nakatitig ang kanilang mga tingin sa walang malasakit, nakangiti, bata, at makisig na mukha at tumanggo sa kanilang mga ulo sa isang kasiyasyang paraan. Pagkatapos ng 2 taong pagsasanay, ang nakababatang henerasyon ng angkan na ito na hindi nagpakita ng anumang pagpigil ay sa wakas ay natuklasan kung paano pahinain ang kanyang sigla. Isang bagay na masyadong matigas ay madaling masira. Ang labis na pagbubunyag ng kapangyarihan ng isang tao ay hindi ganap na magandang bagay. Ang pagtatago ng isang mahalagang espada sa kahan nito at ang paggamit ng aura ng espada sa lihim ay ang tamang paraan. Kung ikukumpara sa mga tagay ng lahat sa angkan ng Shao, ang grupo ni Gia Bilay sa kabilang panig, na orihinal na may pagmamalabos na paraan ay agad na napatay ang kanilang apoy. Nagkatinginan ang lahat. Hindi napigilan ng mga kamay ng mga mahigpit na humahawak ng mga sandata sa panginginig. Sa loob ng ilang araw na ito, halos lahat ng tao sa Wutan City ay nakarinig ng hindi bababa sa 10 iba't ibang bersyon ng nakakagulat na insidente ng pakikipag-away ni Xiaoyan sa Misty Cloud Sect. Ang puso ng lahat ay napuno ng paggalang sa taong ito na parang isang maalamat na figure. Ngayon na ang maalamat na tao ay lumitaw na buhay sa kanilang harapan, hindi nakapagtataka kung bakit ang mga taong ito na nag-uumapo sa layuning pumatay ay nakakaramdam ng takot. Gia Bilay, bastos ka. Hindi mo ba sinabi na si Xiaoyan ay tahimik na pinatay ng Misty Cloud Sect? Bakit buhay pa siya ngayon? Napatitig ang mga mata ni Auba Padan sa payat na likod na nakaharap sa kanya. Isang takot na mahirap itago ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay berde habang iniikot ang kanyang katawan at hinawakan si Gia Bilay sa kwelyo at nagpakawala ng malambot, galit na dagandong. May bahagyang panginginig sa boses niya.
Nakadikit din ang paningin ni Gia Bilay sa likod sa harap niya. Paulit-ulit na nanginag ang sulok ng kanyang bibig. Medyo namamanhid na rin ang mga paa niya sa mga sandaling ito. Napalunok siya ng laway sa sobrang hirap. Ang kanyang orihinal na madilim at may bisyo na mukha ay nagsimulang humikbi ng kaunti. Paano ko malalaman? Malinaw na sinabi sa akin ng taong iyon na pinatay na si Xiaoyan. Sa lakas niya, hindi niya kailangang magsinungaling sa akin, isang pinuno ng angkan ng isang maliit na angkan, di ba? Huwag mong sabihin sa akin na ang nasa harap ay si Xiaoyan na umakyat mula sa libingan. Nagtakip ng ngipin si Aoba Padon at galit na sabi. Bagamat bahagi ng dahilan kung bakit siya pumayag na harapin ang Xiao Clan, na nasa isang battered shape, matapos siyang gipitin ni Gia Bilay ay dahil sa katotohanan na siya ay talagang pinigilan ng Xiao Clan sa sobrang hirap na paraan sa loob ng 2 taon. Ang malaking bahagi ng dahilan ay dahil sinabi ni Gia Bilay na si Xiaoyan ay tahimik na pinatay ng malalakas na tao ng Mystic Cloud Sect. Ito ang naging dahilan upang tumanggaw siya at makipaglaban sa Xiao Clan. Dapat malaman kung gaano kagulat ang kanyang puso nang una niyang marinig na ang maliit na kasama ng angkan ng Xiao ay talagang nagawang umalis sa isang piraso pagkatapos makipag-away ng husto sa malaking nilalang na kilala bilang Mystic Cloud Sect. Ito ay dahil dito na siya ay tumanggo at sumang-ayon sa kalahating paniniwala pagkatapos na si Gia Bilay ay sumumpa sa ilalim ng pinakamasamang sumpa. Matapos sumang-ayon, ang naantalang pagbabalik ni Xiaoyan ay nagdulot ng pagtaas ng tiwala ni Aoba Padon sa mga salita ni Gia Bilay. Gayunpaman, tulad ng iniisip niya na ang lahat ng kailangan niya ay mahuhulog sa kanyang mga kamay, na si Xiaoyan na, ayon sa sinabi ni Gia Bilay, ay dapat na pinatay, ay lumitaw sa kanyang harapan. Ang ganitong uri ng suntok, at ang takot na dinala sa kanya ng figure ng tao, ay naging dahilan upang agad na bumagsak si Aoba Padon sa isang galit at gulat na estado. Mapatla ang ekspresyon ni Gia Bilay. Ang kasalukuyang siya ay nasa estado na kung saan malamig ang buong katawan niya. Bahagyang gamulong ang lalamunan ng Tier 3 Alchemist habang ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig kay Xiaoyan. Ang kanyang mukha ay pabago-bago. Ang malakas na puwersa na sumabog noon ay naging mas matamlay din. 3 Elder, okay lang ba kayo? Nakaharap ang likod ni Xiaoyan sa mga taong iyon na ang mga ekspresyon ay naiiba sa isa't isa habang tinitigan niya ang 3 maputlang Elder at mahinang nagtanong. Ayos lang ako. Nagpumiglas ang unang matanda na tumayo. Umiling siya at agad na yumoko kay Xiaoyan sa isang solemne na paraan. Gayunpaman, nang siya ay yumoko sa kalagitnaan, isang kamay ang umalalay sa kanya pabalik. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya ang isang batang mukha na naglalaman ng maamong ngiti. Kaagad, ang kanyang lumang mga mata ay hindi sinasadyang lumuha. First Elder, senior ka na. Hindi mo maaaring tretuhin si Xiaoyan sa ganitong paraan. Kung hindi, kung makikita ito ni tatay, natatakot ako na ako ang sisihin niya. Napangiti si Xiaoyan habang mahina niyang sinabi. Ang iilan sa amin na mga matatanda ay sobra-sobra sa nakaraan. Sa hinaharap, ako, gamit ang aking katayuan bilang First Elder, ginagarantiyahan mo na ang mga bagay sa nakaraan ay hindi na mauulit. Itinagilid ng unang Elder ang kanyang ulo, pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata na medyo basa at bamantong hininga kay Xiaoyan. Hihihi. Hindi rin masyadong kaibig-ibig ang batang ako noon. At saka, tapos na ang usapin. Ako ay isang taong medyo makakalimutin. Ngumiti si Xiaoyan at nagkibit balikat. Sa sandaling muli siyang pumasok sa clan na ito, alam niyang kahit anong mangyari, ang sariling dugo ay kabilang sa clan na ito. At least, bago siya naging inutil na tao, binigyan siya ng clan na ito ng perpektong pagkabata. Nilaibat ng tingin ni Xiaoyan ang pamilyar na mukha ng mga miyembro ng clan sa likod ng 3 matatanda. Ngumiti siya at sinabing, pero ngayon, sa tingin ko, dapat muna nating ayusin ang gulo dito bago natin gunitain ang masasayang panahon. Anak, mag-ingat ka. Si Gia Bilay at Aoba Padon ay 5-star Dadaushis habang ang matandang iyon ay guro ni Liuling noon. Isa siyang Tier 3 Alchemist at nagtataglay ng lakas ng 6-star Dadaushi. Tumanggo ang unang matanda at mahinang nagbabala. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan at dahan-daang tumalikod.
Ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting naging madilim at malamig nang lumingon siya kay Gia Bilay at sa iba pa. 2 taon na kitang hindi nakikita, ngunit ang kasiraan ng clan leader na si Gia Bilay ay hindi mas mababa kaysa noon. Dahan-daang dumaan ang tingin ni Xiaoyan sa mga grupo ng mga tao sa magkabilang panig bago tuluyang itinoon ang kanyang tingin sa katawan ni Gia Bilay habang nakangiti ito at sinabi. Matiim na tinitigan ng tingin ni Gia Bilay ang mukha na taglay pa rin ang balangkas ng kabataan noong nakaraang 2 taon. Nang inig ang kanyang katawan nang hindi sinasadya. Napalunok siya ng laway gaya ng sinabi sa nanginginig na boses. Hihihi. Pamangkin Xiaoyan. Ito ay talagang hindi inaasahan na makita kang muli. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Walang ingat siyang hinayla ang isang upuan mula sa likuran niya at umupo na may malaking poster sa harap ng lahat. Hinawakan ng kanyang kamay ang hilt ng ruler at mabangis itong iginuhit. Ang mabigat na pinuno ay nagdala ng isang mabangis na puwersa habang ito ay bumagsak sa matigas na sahig na bato. Kaagad, maraming maliliit na linya ng crack ang nagsimulang kumalat mula sa punto kung saan lumapag ang pinuno. Clan Leader Aoba, hindi ko inaasahan na nandito ka rin. Habang nagsasalita si Xiaoyan ay lumingon ang kanyang tingin sa gilid ni Aoba Padan, na ang ekspresyon ay patuloy na nagbabago. Hihihi. 2 taon na ang nakalipas mula nang makita-kita. Lalong pambihira ang ugali ng pamangkin na si Xiaoyan. Totoo ngang walang anak ng aso ang ama ng tigre. Kung makikita ka ni Brother Xiao, tiyak na matutuwa siya na hindi niya maisara ang bibig. Nang inig ang buong katawan ni Aoba Padan nang marinig ang boses ni Xiaoyan. Nagmamadali niyang sinabayan si Xiaoyan sa pagtawa. Pwede mong lunukan ang kalokohan mo. Matalim na sumulyap sa kanya si Xiaoyan. Ang kanyang kamay ay dahan-daang hinimas ang hilt ng heavy Zuan ruler sa kanyang kamay. Ang kanyang boses ay tahimik na naging makapal. Gusto ko lang malaman kung ano mismo ang gusto ninyong gawin ng dalawa sa pamamagitan ng pagdadala sa inyong mga tao sa aking Xiao clan. Iyon. Iyan. Hahaha. Pamangkin na Xiaoyan, ang usapin ngayon ay ganap na hindi pagkakaunawaan. Pumunta kami dahil nabalitaan namin na nagkaroon ng problema ang Xiao clan. Kaya naman, naglaan kami ng oras na pumunta para tingnan. Dapat alam mo rin na marami kaming mga lugar kung saan nakikipagtulungan kami sa Xiao clan. Natural lang na kailangan na naming dumating ang Xiao at ngayon ay may nangyari na. Medyo namutla na naman ang ekspresyon ni Aoba Padan habang nagmamadaling nagsalita nang nakangiti nang marinig ang makapal at malamig na hangarin sa pagpatay na nakatago sa boses ni Xiaoyan. Sa tabi niya, ang ekspresyon ni Gia Bilay ay biglang pumalit sa pagitan ng puti at berde. Ganun ba? Ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tumawa. Biglang napaangat ang ulo niya. Ang mga maitim na pupil na iyon ay parang matatalim na kutsilyo, malamig na nakatitig kina Aoba Padan at Gia Bilay. Isang malambot at mahinang tunog ang biglang lumitaw sa tahimik na kapaligiran. Kaagad, isang mainit at berdeng apoy ang lumabas sa katawan ni Xiaoyan nang walang anumang babala. Sa ilang segundo, biglang tumaas ang temperatura sa bulwagan. Ang mga miyembro ng Xiao clan na malapit lang kay Xiaoyan ay nagmamadaling umatras. Kung may binabalak kayong dalawa laban sa aming Xiao clan, hindi na kayo dapat umalis ngayon. Ang boses ni Xiaoyan ay walang katumbas na yelo, habang ang kulay berdeng apoy ay bumabalot sa kanyang buong katawan. Habang pinagmamasdan ni Aoba Padan, Gia Bilay, at ng Tier 3 Alchemist ang kulay berdeng apoy na tumataas mula sa loob ng katawan ni Xiaoyan na may mga tuyong bibig, ang takot ay lumitaw sa kanilang mga mukha habang sila ay umatras ng 2 hakbang. Pamangkin Xiaoyan, huwag kang magkamali. Wala akong kahit katiting na masamang iniisip sa angkan ng Xiao. Ang usapin ngayon ay ganap na hindi pagkakaunawaan. Aalis na ako kaagad. Napalunok ng laway si Aoba Padan. Medyo naging matalas ang boses niya dahil sa takot. Pagkasabi nito ay nagmamadali siyang nag-wave ng kamay. 10 dagdag na malalaking lalaki na may dalang armas ay nagmamadaling lumapit sa kanya. Pagkatapos nito, ang grupo ng mga tao ay maingat na umalis sa malaking bulwagan. Junior Clan Leader. Hindi mo siya papayagang umalis. Sa 2 araw na ito, marami sa mga miyembro ng aming angkan ang nasugatan nila.
Ang ilan pa nga sa kanila. Habang pinagmamasdan niya si Auba Padon na umaatres, ang third elder, na walang tiyaga, ay hindi napigil ang magsalita. Bago pa niya masabi ang lahat ng gusto niya, gayunpaman, napatigil siya ng isang kaway ng kamay ni Xiaoyan. Kaagad, nalulunok na lamang niya ang mga salita sa kanyang bibig at binawi. Sa ganitong paraan niya, malinaw na tinuring na niya si Xiaoyan bilang mainstay na sumusuporta sa clan na ito. Ikaw. Nang makita si Auba Padon na talagang gustong bumunot sa ganoong paraan, nagulat si Gia Bilay. Bahagyang namula ang kanyang mukha. Saglit na nanigas ang kanyang katawan bago siya nagmamadaling inikat ang kanyang katawan. Hinarap niya si Xiaoyan na nakaupo sa upuan at kinausap ang kalmadong mukha na si Xiaoyan na may nakakabigay puri ng ngiti. Pamangkin Xiaoyan, ang usapin ngayon ay ganap na hindi pagkakaunawaan. Sa hinaharap, tiyak na ako mismo ang bibisita para humingi ng tawad. May iba pang mga bagay sa aking angkan ngayon, Palam. Nang matapos siyang magsalita ay dali-dali niyang iwinagayway ang kanyang kamay na tumalikod at mabilis na inakay ang kanyang mga nasasakupan. Naging berde ang mukha ng Tier 3 Alchemist habang nakatingin kay Gia Bilay at Auba Padon na parehong nangunguna sa kanilang mga nasasakupan at tumatakas sa nakakahiyang paraan. Bagamat ang kanyang puso ay medyo natatakot din sa reputasyon ni Xiaoyan, ang kanyang pagmamataas bilang isang alchemist ay hindi pinahintulutan siyang umalis na parang aso na nawalan ng tahanan. Kaagad, nag-igting siya at sumigaw ng mariin. Tumigil kayong lahat. Ang Xiao clan ay kasalukuyang nasa isang hindi magandang estado. Lahat ba kayo ay nabawasan sa ganoong estado dahil lamang sa isang maliit na tao? Anong mukha ang mayroon kayo upang mabuhay sa Wutan City sa hinaharap? Nang marinig ang sigaw ng alchemist, itinigil ni Gia Bilay at Auba Padon ang kanilang mga yapak. Matapos ang kanilang pag-iisip ay mag-alinlangan sa isang iglap, gayunpaman, isang kakilakilabot na hiyawan ang tumunog sa malaking bulwagan. Ang dalawa sa kanila ay hindi napigilan na lumingon at tumingin, tanging nakakagulat na makita ang Tier 3 Alchemist na nababalot ng 7 kulay na energy film sa ngayon. Bukod dito, ang isang 7 kulay na likido ay talagang paulit-ulit na tinutulo mula sa pelikula ng enerhiya. Ang 7 kulay na likido ay lumitaw na nagtataglay ng napakalakas na mga katangian ng kinakaing unti-unti. Kapag ang bawat patak ng likido ay bumagsak sa katawan ng alchemist, ito ay magdadala ng nakakadugong hiyawan. Sa ilalim ng maraming nakakabigla na mga tingin sa malaking bulwagan, ang katawan ng Tier 3 Alchemist ay kinakalawang sa bilis na nakikita ng mata. Pagkatapos ng mahigit 10 segundo, napuno na ng 7 kulay na likido ang kalahati ng energy film. Sa loob nito, ang katawan ng alchemist at maging ang kanyang mga buto ay ganap na naagnas. Gulp. Ang sobrang kahabag-habag na estado kung saan namatay ang Tier 3 Alchemist ay naging sanhi ng hindi sinasadyang paggulong ng mga lalamunan ng mga tao sa malaking bulwagan. Klang. Biglang nabasag ang energy film. Ang 7 kulay na likido ay bumulwak at dahan-daang nagsimulang sumanib sa isang magandang kaibig-ibig na katawan sa harap ng paningin ng lahat. Ilang sandali pa, isang nakakabighaning dilag ang lumitaw sa malaking bulwagan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang magagandang pupils. Ang siksik sa loob ng mga ito ay magiging sanhi ng panginginig ng katawan ng sinumang nakatagpo sa kanila. Nanginginig ang mga ngipin ni Gia Bilay at Auba Padon habang pinagmamasdan ang nakakabighaning kagandahang iyon. Sa sandaling ito, isang pangalan na halos naging sanhi ng pagkaparalisa ng isa ang lumitaw sa kanilang mga puso. Reyna. Reyna Medusa. Pamangkin Xiaoyan, Palam. Ang usapin ngayon ay tiyak na hindi pagkakaunawaan. Ikinulong ni Gia Bilay ang nanginginig niyang mga kamay kay Xiaoyan na tahimik na nakaupo sa upuan na parang isang halijing kahoy. Sa wakas ay hindi napigilan ni Gia Bilay at Auba Padon ang takot sa kanilang mga puso. Pinamunuan nila ang kanilang mga nasasakupan at nagkukumpulan sa nakakahiyang paraan. Nakapagdesisyon na sila. Sa sandaling umalis sila sa lugar na ito, agad nilang iimpake ang kanilang mga gamit at pupunta sa isang lugar na malayo sa Wutan City. Habang pinagmamasdan niya si Gia Bilay at ang iba pa na nagkukumpulang palabas ng malaking bulwagan sa takot na paraan, si Xiaoyan, na nanatiling tahimik, sa wakas ay marahang iwinagayway ang kanyang kamay.
Ang kanyang mahinahon na boses ay naging dahilan upang ang lahat sa angkan ng Xiao ay makaramdam ng pananabik na nagmumula sa malaking kasiyahan. Huwag iwanan ang sinuman. Nang bumagsak ang boses ni Xiaoyan, unti-unting naging ilusyon ang figure ni Reyna Medusa sa bulwagan. Ang malalaking pinto sa bulwagan ay nagpakawala ng putok at mahigpit na isinara. Mabilis na kasunod nito, ang kakilakilabot na iyak ay paulit-ulit na umalangaw-ngaw sa labas ng pinto. Battle Through the Heavens. Kabanata 359. Dapat siyang mamatay. Napakatahimik ng kapaligiran sa maluwag na bulwagan na kahit ang mga loro o maya ay hindi gumawa ng ingay. Lahat ng miyembro ng Shao Clan ay mahigpit na naikuyom ang kanilang mga kamao nang marinig nila ang maraming nakakadugo na hiyawan na nagmumula sa labas ng pinto. Bakas sa mga mukha nila ang malaking kasiyahan. Ang kamakailang mga pangyayari ng Shao Clan ay naging sanhi ng kanilang mga puso na mapuno ng mga hinaing. Ngayong nakabalik na si Xiaoyan, sa wakas ay hinayla na niya ang buong clan, na malapit nang maabot ang dulo nito, pataas. Ang mga hinaing na naranasan nila nitong mga nakaraang araw ay kasalukuyang nawawala sa bawat nakakakilabot na hiyaw mula sa labas ng pinto. Wala pang isang minuto ang nakakakilabot na hiyawan sa labas bago sila unti-unting tumahimik. Nang matapos ang nakakapangdugong mga hiyawan, ang mga tingin sa loob ng malaking bulwagan ay nagsimulang muling magtipon sa likod ni Xiaoyan, na tahimik na nakaupo sa isang upuan na nakaharap sa kanila ang likod. Sa sandaling ito, mayroong ilang karagdagang panatismo at paggalang sa mga titig na iyon. Junior Clan Leader. Ang unang matanda ay gumawa ng isang nasasabik na hakbang pasulong at binasag ang katahimikan ng malaking bulwagan. First Elder, tawagin mo lang akong Xiaoyan. Wala talaga akong karapatang tawaging Junior Clan Leader. Dahan-daang tumayo si Xiaoyan mula sa kanyang kinauupuan, tumalikod, ngumiti at sumagot sa malambing na tono. Bahagyang natigilan ang unang matanda nang makita niya ang nakangiting mukha na lubos na iba sa mabagsik na mukha na kanina pa puno ng hanggaring pagpatay. Kaagad, tumanggo siya ng nakangiti. Sa kasalukuyan, sa angkan ng Xiao na ito, ang iyong mga salita ay maaaring kumatawan sa mga utos ng pinuno ng angkan. Hindi papayag si tatay dyan. Umiling si Xiaoyan at nagbiro. Marahan niyang pinitik ang kanyang daliri at may lumabas na 10 dagdag na bote ng jade sa mesa. Ito ang ilan sa mga gamot sa pagpapagaling sa mga panloob na pinsala. Hayaan mo munang kainin ang mga miyembro ng clan na nasugatan. Nang marinig ito, nagmamadaling tumanggo ang unang matanda. Kinawian niya ang kamay at humakbang ang 2 miyembro ng clan. Kinuha nila ang mga bote ng jade at nagsimulang ipamahagi ang mga ito sa tamang pagkakasunod-sunod. Pinagmasdan ni Xiaoyan ang mga nakainom ng gamot sa pagpapagaling bago niya hinawakan ang heavy Zuan ruler gamit ang isang kamay at walang ingat na inilagay ito sa kanyang likod. Pagkatapos noon ay lumabas na siya ng malaking bulwagan. Creak! Binuksan ni Xiaoyan ang pinto, at pumasok ang sikat ng araw. Ang mainit na sikat ng araw ay nagtanggal ng lahat ng kadiliman na bumabalot sa malaking bulwagan. Humakbang si Xiaoyan at lumampas sa threshold ng pinto. Inilibot niya ang kanyang tingin sa paligid. Hindi lumitaw ang inaasahang eksena ng mga bangkay sa buong lugar. Tanging si Reyna Medusa lamang ang tamad na nakasandal sa isang puno ng willow sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang maselang kamay ay random na naglalaro ng isang emerald green na dahon. Ang kanyang maganda at hubog na figure ay naaninag sa lupa, bahagyang gumagalaw at mukhang lubhang kaakit-akit. Nang makitang lumabas si Xiaoyan, inangat ni Queen Medusa ang kanyang ulo at sinulyapan siya. Mahina niyang sinabi, ni ang mga bangkay o ang mga buto ay nananatili, ni isa man sa kanila ang natitira. Tandaan, ang Tomb Monster Needle Fruit ay akin. Napakabisyo talaga ng babaeng ito. Napabuntong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso. Tumanggo siya bago lumingon sa mga miyembro ng Shao Clan na sumunod sa kanya at lumabas. Sa kasalukuyan, nabigla silang mga ekspresyon habang tinatangay nila ang bakanteng lupa sa harapan nila. Dahil sa takot sa nakakabighaning babae sa hindi kalayuan, gayunpaman, kahit ang ikatlong matanda, na may masamang ugali, ay hindi nang ahas na magkusa na ibuka ang kanyang bibig at magtanong. Sa hinaharap, ang Wutan City ay hindi na magkakaroon ng Jia Li Clan at Aoba Clan.
Dahil sa boses ni Xiaoyan, napabuntong hininga ang mga miyembro ng Xiao Clan. Tama iyan. Mukhang may naalala si Xiaoyan. Bahagyang kumunot ang noo niya at nagtanong sa malalim na boses. First Elder, nasaan ang iba pang miyembro ng Xiao Clan? Ang Xiao Clan ay hindi mukhang kakaunti lang ang tao, tama. Hihihi. Hindi ka dapat mag-alala. Kung kakaunti na lang ang natitira sa angkan ng Xiao, anong mukha ang makikita ko kapag nakipagkita ako sa ating mga ninuno? Nakangiting umiling ang unang elder at nagpaliwanag. Inaasahan ko na may mga taong mananakawan sa atin sa ating kahabag-habag na kalagayan. Kaya't inayos ko na ang mga umaasa sa angkan ay lumipat ng maaga sa bundok sa likuran. Mayroon ding medyo bilang ng mga miyembro ng angkan na medyo malakas na nagpoprotekta sa kanila doon. Nakahinga lang ng maluwag si Xiaoyan nang marinig ito. Ibinaling niya ang kanyang ulo habang pinagmamasdan niya ang isang maliit na ulo na nakaipit mula sa karamihan. Sa sandaling ito, ang magandang maliit na batang babae na ito na nakatali ng isang nakapusod ay matamang nakatitig kay Xiaoyan na may isang pares ng malalaking mata na puno ng tubig na puno ng pagsamba na halos lumitaw ang maliliit na bituin. Bata, pumunta sa bundok sa likod at tawagan ang mga miyembro ng clan palabas. Nakabalik na si senior brother. Walang mangyayari sa Xiao Clan. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay kay Xiaoqing at nakangiting nagsalita. Nang marinig ang utos ni Xiaoyan, mabilis na lumabas si Xiaoqing mula sa mga tao. Isang malutong na tugon ang ibinigay niya bago tumalbog at nagpalakpakan habang tumatakbo patungo sa likod ng tahanan ng Xiao Clan. Habang nasa daan, paulit-ulit na umalangaw ang tawa ng isang batang babae. Ang senior brother sa kanyang puso na akala niya ay kayang gawin ang anumang bagay ay hindi siya binaygo. Kahit na ang isang mahirap na problema na naging sanhi ng kawalan ng kakayahan ng mga matatanda ng angkan ay ganap niyang nalutas sa loob ng wala pang isang oras. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Xiaoyan. Nilinggan niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang unang matanda. Ngayon, First Elder, maaari mo bang sabihin sa akin ng detalyado ang lahat ng nangyari kamakailan sa angkan ng Xiao? Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, agad na naging mapait ang mukha ng unang elder, na orihinal na may ngiti. Marahan siyang bamantong hininga, ipinihit ang ulo at iwinagayway ang kamay. Matapos paalisan ang mga miyembro ng clan para ayusin ang Xiao Clan na napakagulo, tumalikod siya, hinarap si Xiaoyan at sinabing, "Pumasok ka at mag-uusap tayo." Habang nagsasalita siya, nanguna siya sa pagtalikod at paglalakad papunta sa bulwagan. Ang pangalawa at pangatlong matanda ay nagpalitan ng tingin at sumunod na malapit na may katulad na malungkot na mga mukha. Pagtingin sa gawin ng tatlo, bahagyang nanginginig ang daliri ni Xiaoyan habang itinaas niya ang kanyang mga paa at sumunod. Naglakad na naman silang apat sa hall. Sa ngayon, ang medyo magulo na lugar ay mabilis na nilinis ng mga miyembro ng Xiao Clan. Sunod-sunod na umupo ang apat at nagmamadaling nagdala ng mainit na tsaa ang mga miyembro ng clan sa gilid. Hinawakan ng mga kamay ni Xiaoyan ang tasa ng tsaa, naramdaman ang init na unti-unting tumagos sa kanyang katawan. Sinulyapan niya ang mataimtim na mukha ng unang elder at mahinang sinabi, "Sabihin mo sa akin, ano ang nangyari?" Ang unang matanda ay tumanggo. Babuka pa lang sana niya ang bibig niya nang isara niya iyon. Tumigil ang kanyang tingin sa upuan sa tabi ni Xiaoyan. Sinundan ng tingin ng huli at dahan-daang ibinaling ang kanyang ulo ng mapagtanto na nakaupo na si Reyna Medusa doon na may kalmadong mukha mula sa hindi malamang punto ng oras. Hindi mo kailangang mag-abala tungkol sa kanya. Magsalita ka lang. Umiling si Xiaoyan at sinabing. Ang unang elder ay tumanggo sa kanyang ulo na may mapait na ngiti at bamantong hininga. Mula nang umalis ka sa Wutan City, ang aming Xiao Clan, sa tulong ng malaking bilang ng gamot sa pagpapagaling na iyong naiwan, ay unti-unting pinalakas ang aming posisyon sa loob ng Wutan City. Bagamat naisip ng Jia Li Clan at ng Aoba Clan na pag-isahin at sugpuin ang Xiao Clan sa panahong ito, ang aming Xiao Clan ay sunod-sunod na nagtagal sa suporta mula kay Miss Yafei. Dahil ang mga tubo na nakuha ng angkan ng Xiao mula sa pagbebenta ng gamot sa pagpapagaling sa loob ng 2 taon na ito ay naging labis na malaki, nagresulta din ito sa ating salungatan sa mga angkan ng Jia Li at Aoba upang maging mas matindi.
3 buwan bago ka bumalik, sa wakas ay hindi na nila napigilan at nagsimulang gumamit ng matinding puwersa. Gayunpaman, maswerte na ang lakas ng angkan ng Xiao ay tumaas ng husto sa loob ng 2 taon na ito. Sa mga tuntunin ng dalisay na puwersa, kahit na sa pagsasama ng kanilang 2 angkan, hindi sila nakakuha ng maraming benepisyo. Ngunit, pagkatapos magsalita sa puntong ito, biglang naging pabago-bago ang ekspresyon ng unang elder. Hinigpitan niya ang kanyang kamao. Isang malutong na tunog ang naging dahilan upang malaman ni Xiaoyan kung anong uri ng galit ang kasalukuyang nakatago sa puso ng unang elder. 3 araw lang ang nakalipas, ang Xiao clan ay nakatanggap ng pinakakalunos-lunos na dagok. Namilog ang sulok ng mga mata ni Xiaoyan habang dahan-daang humigop ng isang subo ng tsaa. Halos gabi na nang ang depensa ng Xiao clan ay nasa pinakamahina. 3 misteryosong nakaitim na damit na lalaki na lumampas sa inaasahan ng lahat ay biglang bumaba mula sa langit. Bagamat hindi sila nagkusa na manakit ng mga tao, sinira nila ang angkan ng Xiao hanggang sa tuluyan na itong magulo. Ang pinsalang idinulot nila ay nagpaalerto sa buong angkan ng Xiao. Labis na galit ang clan leader. Pinamunuan niya ang malalakas na tao ng angkan ng Xiao, na gustong pigilan sila. Gayunpaman, ang lakas ng kabilang panig ay masyadong nakakatakot. Wala man lang nakatagal na palitan kaming 3 laban sa nakaitim na damit na pinuno bago kaming lahat ay nasugatan ng husto. Alam naming lahat na nagpigil ang tao. Kung hindi, siguradong hindi na mabubuhay kaming 3 sa isang welga na iyon. Bahagyang nanginginig ang matandang katawan ng First Elder habang nakababa ang ulo at sinabing, "Crack!" Isang malinaw na tunog ang biglang lumitaw. Ang unang elder at ang iba pa ay nagmamadaling inangat ang kanilang mga ulo para lamang makita na ang ekspresyon ni Xiaoyan ay biglang naging napakapangit. Ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ay minasa na hanggang sa ito ay nabasag. Gumagalaw ang pulbos na hinaluan ng tsaa sa pagitan ng kanyang mga daliri at tumutulo pababa. Nasaan si tatay? Matiim na tumitig ang tingin ni Xiaoyan sa 3 elder. Mabilis ang kanyang paghinga at medyo paos ang boses. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ng unang matanda at 2 pang matanda habang mapait na umiling sila. Wala ba si tatay sa likod ng bundok? Napakapangit ng ekspresyon ni Xiaoyan na medyo nakakatakot. Pinagmasdan niya ang 3 matanda na puno ng pait ang mukha. Bigla siyang tumayo at isang dagandong ang lumabas sa kanyang lalamunan. Sabihin mo sa akin. Ang 3 misteryosong lalaking nakasuot ng itim na damit ay sumunod sa clan leader. Mukhang alam din ng clan leader ang kanilang intensyon. Kaya naman, para maiwasan ang anumang pinsala o pagkamatay ng mga miyembro ng clan, siya lang ang naglihis ng 3 misteryosong tao at hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumabalik. Ang unang matanda ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi na may mapait na ngiti. Bang! Isang mabangis na chi ang biglang sumabog mula sa loob ng malaking bulwagan. Ang mesa sa gilid ni Xiaoyan ay direktang nabasag sa sandaling ito. Ang mga miyembro ng clan sa malaking bulwagan na pabalik-balik habang nililinis nila ang lugar ay nanigas ang kanilang mga katawan habang pinagmamasdan nila ang mabangis na nakaharap kay Xiaoyan na nakaupo sa gitna ng bulwagan. Mayroon ka bang impormasyon tungkol sa 3 misteryosong tao? Ang katawan ni Xiaoyan ay nabalot sa isang mainit na kulay berdeng apoy. Ang kanyang boses ay kasalukuyang katulad ng mga nanggaling sa kabilang mundo. Sa loob ng malamig, nagkaroon ng ligaw na hangarin sa pagpatay. Wala. Ang unang elder ay nagdikit ng kanyang mga ngipin, tinitigan ang mataas na temperatura na tumatama sa kanya at mapait na umiling. Bagaman hindi namin alam ang eksaktong kalagayan ng clan leader, maaari pa rin nating matukoy na ang kanyang buhay ay kasalukuyang hindi nasa panganib. Maingat na inilabas ng unang elder ang isang sinaunang kahon mula sa bulsa ng kanyang dibdib. Binuksan niya ito at isang emerald-colored jade ang lumitaw sa loob nito. Ang isang spot ng liwanag ay dahan-daang lumalangoy sa gitna ng piraso ng jade, na tila nagtataglay ito ng espiritualidad. Maingat na kinuha ng first elder ang piraso ng jade. Pinag-aralan niya ito ng detalyado bago nakahinga ng maluwag. Sa mahinang boses, sinabi niya, "Ang jade piece na ito ay naiwan ng mga ninuno ng ating Xiao clan.
Ang bawat clan leader ay mag-iiwan ng kaunting espiritual na enerhiya sa loob nito. Kung ang pinuno ng clan ay mamatay, ang swimming spot ng liwanag na ito ay mawawala kasama niya. Sa nakikitang ang spiritual spot ng liwanag ay kasalukuyang napakalakas pa rin, sa tingin ko ay hindi siya dapat nasa anumang panganib na mamatay. Ang mga salita ng unang nakatatanda ay naging dahilan upang huminahon ng kaunti ang puso ni Xiaoyan, na parang bulkan na sumabog. Tinanggap niya ang piraso ng jade mula sa unang elder at marahang hinaplos ito. Maaari ba nitong sabihin sa akin ang kasalukuyang posisyon ng ama? Madilim at malamig ang boses ni Xiaoyan habang nagtatanong. Hindi maaari. Napailing ang unang matanda na may mapait na ngiti. Nakahinga ng malalim si Xiaoyan ng malamig na hangin. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata na puno ng hangering pagpatay. Ang ligaw na layunin ng pagpatay sa kanyang puso ay nakakaapekto sa kanyang pangangatuwiran, na malapit nang maabot ang limitasyon nito. May mga bakas ng enerhiya na naiwan ng mga tao ng Mystic Cloud Sect sa kanilang tatlo. Si Reyna Medusa, na tahimik na nakaupo sa gilid, ay biglang tumingin ng mahina kay Xiaoyan at sinabing, ito ay medyo katulad ng First Elder ng Mystic Cloud Sect. Biglang bumukas ang nakapikit na mga mata ni Xiaoyan. Isang maitim at malamig na hangarin sa pagpatay na naging dahilan ng pagkagulat ni Queen Medusa dahan-daang lumabas sa katawan ni Xiaoyan. Bahagya niyang inangat ang ulo. Ang maselang at makisig na mukha na iyon ay napuno na ngayon ng bangis at kabaliwan. Sa pagkakataong ito, dapat siyang mamatay. Kung sino man ang pumipigil sa akin ay mamamatay. Battle Through the Heavens. Kabanata 360. Pag-aayos sa Xiao Clan. Ang ligaw na hangarin sa pagpatay ay lumabas sa katawan ni Xiaoyan sa loob ng malaking bulwagan. Kinabahan at takot ang lahat kaya napatigil sila sa kanilang ginagawa. Pinagmasdan nila ang mabangis na mukha na iyon at hindi naglakas loob na maglabas ng kahit katiting na tunog. Junior Clan Leader. Ang tatlong misteryosong tao ay mula sa Mystic Cloud Sect. Bahagyang pangit ang ekspresyon ng unang matanda habang mahinang nagtanong. Huminga ng hangin si Xiaoyan at pilit na pinigilan ang hangarin na pumatay na umuusbong mula sa kanyang puso. Bahagyang tumango siya at sinabi sa isang madilim at malamig na boses. Dahil sinabi niya na ang iyong mga katawan ay may nananatiling enerhiya ni Yonleng sa loob nila, kung gayon natural na hindi ito mali. Bukod dito, ang aking angkan ay nakatagpo ng ganitong uri ng sorpresang pag-atake hindi nagtagal pagkatapos kong umalis sa Mystic Cloud Sect. Paano magiging walang kaugnayan ang Mystic Cloud Sect sa bagay na ito? Ano ang planong gawin ng Junior Clan Leader? Mapait na tumawa ang unang matanda. Sa harap ng napakalakas na paksayon tulad ng Mystic Cloud Sect, ang unang elder ay medyo nalilito kung ano ang gagawin. Sinabi ko na dapat siyang mamatay sa pagkakataong ito. Sabi ni Xiaoyan sa makapal na boses. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng unang matanda. Tinitigan niya si Xiaoyan, na ang mukha ay puno ng layuning pumatay, bago nag-isip sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, Junior Clan Leader, bagamat hindi ko alam ang status ng misteryosong taong iyon sa Mystic Cloud Sect, hindi ko iniisip na ito ay dapat na mababa sa hitsura ng kanyang lakas, hindi ba? Bukod sa sect leader at ilang iba pa, ang kanyang posisyon ay dapat ang pinakamataas sa Mystic Cloud Sect. Tulad ng inaasahan. Umiling ang First Elder habang nagmumuni-muni ng malakas. Noon, ang dahilan kung bakit nakipag-away ang Junior Clan Leader sa Mystic Cloud Sect ay dahil sa 3 years agreement. At saka, hindi ka nagdulot ng malaking pinsala sa matataas na echelons sa Mystic Cloud Sect noong panahong iyon. Kaya naman, ang Mystic Cloud Sect ay hindi talaga masusuklam sa iyo sa pagkakataong ito. Maging ganap na hindi malulutas. Kung gayon, First Elder, ibig mo bang huwag pansinin ang buhay o kamatayan ng aking ama? Bahagyang kumunat ang noo ni Xiaoyan. Medyo madilim at solemn na ang boses niya. Hindi naintindihan ng Junior Clan Leader ang ibig kong sabihin. Mapait na tumawa ang unang elder bago bumantong hininga. Sinisikap ko lang sabihin sa Junior Clan Leader na kung talagang papatayin mo ang misteryosong taong iyon, ang relasyon sa pagitan ng Xiao Clan at ng Mystic Cloud Sect ay tuluyang masisira. Sa huling pagkakataon, dahil sa 3 taon na kasunduan sa pagitan mo at ni Nolan Yanran,
sila ay dahado dahil sila ay nasa mali. Sa makatuwid, hindi talaga sila ng ahas na hawakan ang angkan ng Xiao. Siyempre, ang mga pangyayari tungkol sa tatlong mahiwagang malalakas na tao mula sa Mystic Cloud Sect ay lampas sa inaasahan ng lahat. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, kung papatayin mo ang taong may mataas na posisyon sa Mystic Cloud Sect, natatakot ako na ang Mystic Cloud Sect ay talagang magpadala ng mga tao para salakayin ang Xiao Clan. Ang intensyon ko sa pagsasabi ng lahat ng ito ay hindi para pigilan ang junior clan leader na iligtas ang clan leader. Iyon lang ay gusto kong hayaan ang junior clan leader na umupo sa posisyon ng pansamantalang clan leader at mag-isip ng kumpletong paraan upang mapanatili ang bloodline ng Xiao Clan kung sakaling mangyari ang hindi maiiwasang salungatan sa Mystic Cloud Sect sa pagliligtas sa clan leader. Iyon ay ang pagsisikap ng clan leader na ito. Ang junior clan leader ay ayaw din na makita itong mabulok ng ganito. Ang madilim na solemna ay unti-unting nawala sa mukha ni Xiaoyan. Tumango siya. Ang mga salita ng unang matanda ay hindi ganap na walang dahilan. Ang kasalukuyang Xiao Clan ay hindi isang paksayon na nasa parehong liga ng Mystic Cloud Sect. Napakadali para sa kabilang partido na sirain ang Xiao Clan kung gusto nila. Kung talagang papatayin niya si Yunleng, tiyak na itataas niya ang galit ng Mystic Cloud Sect. Kapag dumating ang oras na iyon, mahihirapan din ang Xiao Clan na hindi makisali. Kaya naman, kung gusto niyang pumunta sa Mystic Cloud Sect para hanapin ang kanyang ama, kailangan muna niyang mag-isip ng paraan para makatakas ang Xiao Clan. Tahimik na umupo si Xiaoyan sa kanyang upuan. Napapikit siya ng bahagya habang marahang tinapik ng daliri niya ang mesa. Ang lahat sa bulwagan ay nagkusa na manatiling tahimik habang pinapanood nila si Xiaoyan, na naging tahimik. Isa-isang nakatutok ang maraming tingin sa binata na nakaitim na damit. Sa sandaling ito, ang bawat aksyon niya ay nakaapekto sa kaligtasan ng buong angkan. Ang pagpitik ng daliri ni Xiaoyan ay biglang huminto. Binuksan niya ang kanyang mga mata at dahan-daang inilibot ang kanyang tingin sa mga miyembro ng clan sa paligid niya. Sa wakas, huminto siya sa mukha ng tatlong matanda. Ang kanyang tono ay determinado. Kahit ano paman, dapat talaga nating hanapin si ama, kahit na ang kapalit ay lubos na magpapagalit sa Mystic Cloud Sect. Nagpalitan ng tingin ang tatlong matatanda bago agad humarap kay Xiaoyan at dahan-daang nagtanong. Paano ang Xiao Clan? Ang Xiao Clan ay ang maingat na pagsisikap ng ama at lolo. Hindi ko ito titignan na mabulok. Naningkit ang mga mata ni Xiaoyan. Bigla siyang napatayo at matamang tumitig ang mga mata sa tatlong matanda. Sa malalim na boses, sinabi niya. Maaari ko bang malaman kung ang aking mga salita ay may awtoridad sa kasalukuyang angkan ng Xiao? Ito ay, gulat na gulat ang mukha ng tatlong matanda. Saglit silang nag-alinlangan bago magbigay ng nagkakaisang sagot na may malungkot na mukha. Sa sandaling ito, tanging si Xiaoyan, sa harap nila, ang may kakayahang hilahin ang Xiao Clan, na nasa isang wasak na estado, mula sa burik na kinaroroonan nito. Ano ang tungkol sa inyong lahat? Biglang tumalikod si Xiaoyan at sumigaw habang nakatingin sa mga miyembro ng clan na nakatayo sa may pintuan. Susunod kami sa utos ng junior clan leader. Si Xiaoyan, nakababalik lang sa Xiao Clan sa loob ng ilang sandali, ay nakagawa na ng posisyon na mahirap paganahin sa loob ng Xiao Clan pagkatapos ng cold-blooded method na ginamit niya para patayin si Jia Libi at ang iba pa. Nang marinig nila ang kanyang sigaw, ang mga miyembro ng clan na iyon ay halos umuungal ng malakas na may pamumula ng mga mukha. Alam din nila na sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, ang binata sa harap nila, na dating inutil na tao ng Xiao Clan, ang tanging tagapagligtas nila. Sige. Tumango si Xiaoyan at nagpakawala ng malalim na pag-iyak. Tumalikod siya at naglakad patungo sa upuan kung saan nakaupo ang kanyang ama noon. Hinubad niya ang kanyang robe at umupo. Ang kanyang tingin ay tumingin sa buong lugar at sinabing malakas. Plano kong ilipat ang Xiao Clan mula sa Wotan City. Isang kaguluhan agad ang naganap sa bulwagan nang sabihin ang mga salitang ito. Ang Xiao Clan ay nagtataglay ng hindi bababa sa 10 pamilihan sa loob ng Wotan City. Ang halaga ng mga pamilihang ito ay medyo malaking halaga ng pera kapag pinagsama-sama. Kung aalis lang sila ng ganito, hindi ba sila magdaranas ng malaking kawalan?
Marahang iwinagayway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at dahan-daang tumigil ang kaguluhan sa bulwagan. Sinabi niya sa malalim na boses. Dapat malaman ng lahat na ang bagay tungkol sa pagkawala ng clan leader ay tiyak na may kaugnayan sa Mystic Cloud Sect. Bagamat ang lakas ng Mystic Cloud Sect ay napakalaki, dapat bang pahintulutan sila ng matatapang at malalakas na lalaki sa ating Shao Clan na ay bully tayo? Kung ang bagay na ito ay kumalat, hindi ba't iba ang taturo sa ating mga ilong at kutsain tayo dahil sa pagiging walang utak? Sabihin mo sa akin, iligtas ang clan leader at saktan ang Mystic Cloud Sect, o magtago sa Wutan City na parang pagong, na hinahayaan ang iba na ituro tayo at sabihing isinantabi na natin ang ating pride. Ano ang pipiliin mo? Nanlaki ang mga mata ni Xiaoyan at sumigaw siya ng mahigpit. Iligtas ang clan leader. Ang aming Shao Clan ay walang anumang pagong. Isang mahigpit at malambing na boses ang biglang tumunog mula sa labas ng pangunahing pinto. Ang maliit na ulo ni Xiao Qing ay pinisil mula sa likuran. Tuwang-tuwa ang maliit niyang mukha na namumula habang winawagayway niya ang maliit niyang kamao at sumigaw ng malakas. Tama. Iligtas ang clan leader. Ayaw naming maging pagong. Isa pang ilang malambing na boses ang tumunog. Ang mga ulo ng tao ay lumulutang sa paligid ng pangunahing pinto habang ang 10 dagdag na mga bata, na ang edad ay 12 hanggang 13 ang sumisigaw at sumigaw ng malakas. Paano kung ito ay ang Mystic Cloud Sect? Ang ating Shao Clan ay hindi kailanman nagkasala sa kanila, ngunit sila ay nasira ang aming Shao Clan sa ganoong paraan. Sila ay kahit na halos naging sanhi sa amin sa trahedya ng pagkalipol. Junior Clan Leader, ako ay susunod sa iyo. Isang miyembro ng Shao Clan na may matibay na pangangatawan ang tumitingin sa galit na nakababatang henerasyon at ang mainit na dugo ay tumakas din sa kanyang puso. Hindi niya napigil ang humakbang pasulong habang sumisigaw na namumula ang mukha. Tama. Young Clan Leader, lahat kami ay makikinig sa iyo. Pagkatapos ng unang tao, lumitaw ang isang chain reaction na kumalat sa likod. Isa-isang nagwagayway ng kamao ang mga tauhan ng Shao Clan at sumigaw na may mga mukha na namumula sa galit. Ang paulit-ulit na pagpapakumbaba sa panahong ito ay talagang nagdulot sa kanila ng kahirapan sa pagtitiis. Ngayong sa wakas ay nagkaroon na ng gulugad ang angkan ng Shao, ayaw nilang maulit ang ganoong uri ng kahihiyan, kahit na ang kabayaran ay ang galit sa pinakamalakas na paksayon sa loob ng Jiama Empire. Hihihi. Junior Clan Leader, dahil lahat ay handang sumunod sa iyo, bakit hindi mo sabihin sa amin ang iyong plano? Pinagmasdan ng unang elder ang mga excited na mukha ng mga miyembro ng clan bago lumingon kay Xiaoyan habang nakangiti ito at sinabi sa isang nasisiyahang paraan. Plano kong ipadala ang mga miyembro ng clan sa labas ng Wutan City ng sunod-sunod. Pagkatapos nito, hahayaan ko ang bawat isa sa kanila na tumungo sa kanlurang rehiyon ng Jiama Empire. Ang lakas ng Mystic Cloud Sect doon ay medyo mahina. At saka, ang dalawa kong nakatatandang kapatid na lalaki, sina Xiaoding at Xiaoli, ay lumalawak at nagpapaunlad ng kanilang sariling kapangyarihan sa mabilis na bilis doon. Sa paraang ito, ang mga miyembro ng Meili ay maaaring lihim na magpadala doon. Nagpopose ang sekta sa angkan ng Shao. Dahan-daang sabi ni Xiaoyan. Pumunta sa kanlurang rehiyon ng imperyo. Sandaling natigilan ang unang matanda nang marinig ito. Sinabi niya nang may pag-aalinlangan. Hanggang ngayon, ang kanlurang rehiyon ng imperyo ay malapit sa Tiger Desert. Sa lugar lamang na iyon ay medyo hangin na ang lakas ng Mystic Cloud Sect. Napakadali ding ilantad ang ating sarili sa ibang mga lugar. Sa hinaharap, ang ating relasyon sa Mystic Cloud Sect ay maaaring maging lubhang kakilakilabot. Sa makatuwid, kailangan muna nating maghanda para sa pinakamasama. Sabi ni Xiaoyan. Mula ngayon, First Elder, sisimulan mo nang ayusin ang lahat ng mga bagay sa angkan ng Shao. Dadalhin natin ang lahat ng mahahalagang bagay na kaya natin. Tungkol naman sa 10 Plus Marketplace, hahayaan ko ang Primer Auction House na pamahalaan ang mga ito. Pagkatapos nito, ang lahat ng kita mula dito ay ibabahagi sa kanila. Sa aking relasyon sa Primer Clan, hindi natin kailangang mag-alala kung saan sila maghahayag. Oo, ang unang matanda ay tumanggo upang tanggapin ang utos. Saglit siyang nag-alinlangan at nagtanong.
Kailan tayo magsisimulang umalis? Mas mainam na huwag kaladkarin ang bagay na ito. Magsisimula tayong umalis sa mga batch ngayong gabi. Ang mga miyembro ng pamilya ng angkan at ang mga nasa nakababatang henerasyon na hindi makakalaban ay mauunang aalis. Dapat ay may ilang miyembro ng angkan na medyo malakas na nagpoprotekta sa kanila sa daan. Tandaan, ang ating tagpuan ay ang Rock Desert City na matatagpuan sa kanlurang rehiyon ng Jiama Empire. Pagdating mo doon, hanapin ang Desert Metal Mercenary Company. Sinabi ni Xiaoyan, na agad na gumawa ng desisyon. Bukod dito, pangungunahan ko ang mga tao na alisin ang mga labi ng Jiali at Auba clan sa loob ng 2 araw na ito upang ilihis ang atensyon ng lahat sa loob ng lungsod. Kakailanganin ko kayong 3 matatanda upang ayusin ang mga masalimuot na usapin tungkol sa pag-alis ng sunod-sunod. Oo, sabay-sabay na sagot ng 3 matanda. Dagdag pa. Si Xiaoyan ay nakaupo sa upuan ng pinuno sa bulwagan. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang siya ay may pamamaraang pag-uutos. Ang katahimikan na iyon na naninindigan kahit napapalapit na ang isang bagyo ay naging sanhi ng kaunting ulirat ng ilan sa mga nakababatang henerasyon ng Xiao clan. Ito pa rin ba ang maliit na tao na tahimik at nananatiling low profile noon? Kung ikukumpara sa mga nakatatandang miyembro ng clan, si Xiao Qing at ang iba pang nakababatang henerasyon ay nakatingin kay Xiaoyan na may mga mukha na puno ng pagsamba. Sa ilalim ng kanyang utos, muling lumabas ang sigla at espiritu ng pakikipaglaban mula sa angkan ng Xiao, na orihinal na nahulog sa gulat. Tahimik na nakaupo sa upuan si Reyna Medusa. Ang kanyang maselang kamay ay may hawak na isang mainit na tasa ng tsaa at walang ingat na hinigop iyon. Magpapakita ang kanyang mga mata ng pagtataka kapag paminsan-minsan ay sumulyap siya kay Xiaoyan na nakaupo sa upuan ng pinuno. Sa halos anumang oras, talagang ganap niyang pinatatag ang kanyang angkan kung saan nagkalat ang puso ng mga miyembro. Dapat sabihin na ang gayong kakayahan at kaisipan ay higit na nakahihigit sa isang ordinaryong tao. Hindi katakataka kahit si Pilking Guhi ay ginampanan din ng taong ito sa disyerto. Matapos tanggapin ng huling miyembro ng clan ang kanyang utos at umatras, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang bulwagan na muling naging walang laman. Itinaas niya ang kanyang tasa, at nilagok ang tsaa, hinayaan nitong paginhawahin ang kanyang tuyong lalamunan. Yunling mula sa Misty Cloud Sect, maghintay ka lang. Kapag naayos ko ng maayos ang angkan ng Xiao, pupunta ulit ako doon. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magtatago ng kahit ano. Dahan-dahan ang hinawakan ni Xiaoyan ang tasa ng tsaa. Isang bangis na naman ang bumungad sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang kamay at biglang nabasag ang tasa ng tsaa. Matapos mailabas ang mga utos ni Xiaoyan, isa-isa, nagsimulang kumilos ang buong Xiao clan. Nang madilim ang kalangitan, lumitaw ang 10 grupong hindi gaanong armado sa maluwang na bukas na lupa. Masusing sinuri sila ni Xiaoyan bago ipinadala ang ilan sa mas malalakas na miyembro ng clan sa 10 grupong may magaan na armas sa wakas, sinamantala nila ang gabi, at nagsimulang maghiwalay. Isa-isa silang tahimik na lumabas sa angkan ng Xiao. Muli silang magtitipon sa labas ng lungsod bago magsimulang maghiwa-hiwalay at magmarcha patungo sa kanlurang rehiyon ng imperyo. Sa oras na unti-unting lumiwanag ang langit, mahigit kalahati ng mga miyembro ng pamilya ng Xiao clan ang nakaalis na. Kinaumagahan, tumayo si Xiaoyan sa tuktok ng isang pavilion at tumingin sa buong courtyard. Maya-maya pa, inangat niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang pagkinang ng umaga na kumalat sa abot tanaw. Isang lamig ang bumungad sa kanyang mga mata bago niya biglang inikat ang kanyang katawan at tinungo ang isang set ng hagdan. Habang bumababa si Xiaoyan mula sa isang pavilion, mayroon ng mahigit 100 Xiao clan men sa open ground. Ang mga kamay nila ay may hawak na mga sandata habang nakatayo sila sa pwesto. Mukhang alam na nila ang gagawin nila ngayon. Sa makatuwid, ang mabangis na aura sa kanilang lahat ay parang isang mabangis na tigre na bumababa sa isang bundok. Sisirain natin ang lahat ng natitirang lakas ng Jiali clan at Auba clan ngayon. Dahan-daang naglakad si Xiaoyan patungo sa labas ng open ground habang karga-karga ang malaking heavy Zuan ruler sa kanyang likod. Ang kanyang malamig na boses, gayunpaman, ay naging sanhi ng pagkulo ng dugo ng lahat ng miyembro ng Xiao clan sa bukas na lupa.
Sa loob ng ilang araw na ito, mayroong hindi kilalang bilang ng mga miyembro ng clan na lihim na pinatay ng Jiali clan at Aoba clan. Ngayon, oras na para sa paghihiganti. Ang tahimik na lungsod ng Wutan ay natakot sa nakamamatay na aura na biglang lumitaw. Ang mga mukha ng mga taong dumaraan na naglalakad sa kalye ay ganap na natigilan habang pinagmamasdan nila ang dami ng mga tao na nagmamadaling palabas ng Shao Clan na parang baha. Ang maitim at malamig na pagpatay na layunin na ibinubuga mula sa kanilang mga katawan ay naging sanhi ng lamig ng katawan ng lahat. Ano ang plano ng Shao Clan? Hindi napigilan ng ilan sa mga dumadaan ang pag-ungol habang pinagmamasdan ang daloy ng tao na dumadaloy sa kanila sa kalsada. Talagang bata pa ang namumuno sa kanila. Medyo pamilyar din ang itsura niya. Medyo hindi sigurado ang ilan sa mga taong nanatili sa Wutan City sa loob ng ilang taon. Malaki talaga ang ruler na iyon. Isang malambing na boses ang biglang tumunog. Pagkatapos nito, ang buong kalye ay nahulog sa isang patay na katahimikan. Si Xiao Yan iyon mula sa angkan ng Xiao. Isang gulat na boses ang tuluyang bumasag sa katahimikan na tumagal ng ilang sandali. Sa panahong ito, narinig ng lahat ng tao sa Wutan City ang tungkol sa malaking labanan sa pagitan ni Xiao Yan at ng Misty Cloud Sect hanggang sa halos lumabas na ang mga kalyo sa kanilang mga tainga. Ang espesyal na hugis na malaking pinunong iyon na pagmamay-ari ni Xiao Yan ay naging simbolo din niya. Sa pagkakataong ito, ang mga angkan ng Jiali at Aoba ay mawawalan ng swerte. Ang ilan sa mga taong malinaw tungkol sa sitwasyon ng Wutan City ay tila biglang namulat pagkatapos na bahagyang nabigla. Agad na bumungad sa kanilang mga mukha ang awa habang umiiling. Katulad ng naisip ng mga taong ito, ang torrent na ito ng Shao Clan ay direktang umahan patungo sa mga pamilihan ng Jiali Clan at Aoba Clan. Lahat ng depensa sa loob nila ay agad na nawasak. Nagniningning na matatalas na talam ang naghihintay sa sino mang maglakas loob na lumaban. Sa ilalim ng pamumuno ni Xiao Yan, ang grupo mula sa angkan ng Xiao ay parang baha sa transit. Anumang palengke na kanilang madaanan ay ganap nilang sinira. Ang mga gwardya ng angkan ng Jiali at Aoba ay karaniwang pinatay hanggang sa walang natira. Saan man dumaan ang daloy, ang palengke ay nabasag, na lumilitaw sa isang malagim na anyo. Ginamit ng angkan ng Xiao ang pinakamalupit na paraan para bayaran ang pagsupil at kahihiyan na ibinigay sa kanila ng dalawang angkan sa panahong ito. Kung wala ang mabisang pamumuno ng isang clan leader, ang dalawang angkan ay hindi nakabuo ng mabisang paglaban. Sa makatuwid, sa isang umaga lamang, ang mga pamilihan, mga bahay na pasugalan sa ilalim ng lupa, at iba pa sa lungsod ng Wutan na kabilang sa dalawang angkan ay ganap ng nawasak ng angkan ng Xiao. Sa pagkakataong ito, ang dalawang angkan ay tunay na natapos. Ang mga tingin ng lahat sa Wutan City ay naakit sa biglaang pagsabog ng Shao Clan. Ang layunin ng pagpatay na kumalat sa buong Wutan City ay nagpaalam sa kanila na ang Shao Clan ay talagang nasa isang marahas na galit sa pagkakataong ito. Gayunpaman, nang ang mga tingin ng buong lungsod ay natipon sa puwersang lumalaban ng angkan ng Xiao, na paulit-ulit na gumagalaw, ang mga miyembro ng pamilya sa loob ng angkan ng Xiao ay ganap na umalis. Nagpatuloy ang operasyon ng pagsira mula umaga hanggang gabi. Dahil ang lahat ay natigilan sa operasyong ito ng Shao Clan, hindi nila napagtanto na ang orihinal na 100 dagdag na mga tao na nakibahagi sa pagkawasak ay hindi sinasadyang nabawasan ng malaki. Nang malapit nang lumubog ang araw, ang pagkawasak, na nagpatuloy sa isang buong araw, ay ganap na natapos. Ang malaking puwersa ng Shao Clan na may mga bahid ng dugo sa buong katawan ay muling bumalik sa malaking patio habang walang pidgel na tumatawa. Ang pinto sa patio ay isinara ng mahigpit, na humaharang sa lahat ng mausisa na mga tingin. 10-10 miyembro ng clan na ang katawan ay naglalaman ng isang mabangis at masamang presensya ay umupo sa sahig. Nagtawanan sila ng malakas at nag-uusap sa isa't isa, ginamit ang pagkakataong ito upang ipahayag ang malaya at walang problemang pakiramdam ngayon. Ang araw na ito ay malamang na ang pinakawalang angat at kasiya siyang araw sa loob ng 2 taon na ito. Noong nakaraan, maaaring hindi mahina ang lakas ng angkan ng Xiao, ngunit ang pinuno ng clan ay walang ganoong katapangan dahil kailangan niyang isaalang-alang ang mas malaking larawan. Gayunpaman, ganap na taglay ni Xiao Yan ang gayong katapangan.
Unti-unting umalangaw ang tunog ng mga yabag mula sa labas ng bukas na lupa. Nakangiti si Xiaoyan, na nagpalit ng malinis na damit habang naglalakad patungo sa bukas na lupa. Junior Clan Leader. Ang 10-10 malalaking lalaki na kabilang sa Xiao Clan ay tumayo ng maayos nang makitang lumitaw si Xiaoyan. Isang panatisismo ang lumitaw sa kanilang mga mata habang sila ay sumisigaw ng malakas. Ang mga ligaw na pamamaraan ni Xiaoyan ngayon ay nagpatalo sa lahat ng nag-aalalang kaisipan ng angkan ng Xiao. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Umakyat siya sa isang mataas na platform bago dahan-daang inilibot ang kanyang tingin sa nakasinding Xiao Clan. Walang sino man sa labas ang nakakaalam na ang 10-10 tao lamang ang natitira sa loob ng angkan ng Xiao. Ang Junior Clan Leader, ang Chi Methods, Dao Techniques, kayamanan, at iba pa ng clan ay ganap ng pinagsama-sama. Kaya naman, dahil sa mukha ng Junior Clan Leader, ang Primer Auction House ay talagang nagpahiram ng mga storage ring sa amin. Nakatulong ito sa amin na malutas ang maraming problema. Ngumiti ang unang matanda at sinabi. Tumango si Xiaoyan na may kasiyahan. Tinanaw ng kanyang tingin ang mga mandirigma ng Xiao Clan at tumawa ng mahina. Lahat kayo ay magsisimula ring maghiwa-hiwalay at umalis sa Wutan City ngayong gabi at magtitipon sa itinakdang lugar. Pagdating ng oras na iyon, kayo ay magsasama-sama at magtutungo sa Rock Desert City. Kapag nakarating na kayo doon, ang ating Xiao Clan ay magkakaroon ng bagong simula. Junior Clan Leader, ikaw naman. Biglang tanong ng unang matanda. Kasunod ng mga salita ng unang elder, ang mga tingin ng lahat ay lumipat kay Xiaoyan. Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Ang kanyang maselang at makisig na mukha ay bahagyang naglalaman ng kabangisan. Pupunta ako at kitilin ang buhay ng matandang bastos na iyon. Bahagyang naging matamlay ang mukha ng First Elder habang nakatitig sa mukha ni Xiaoyan. Maya-maya pa, dahan-dahan niyang ibinaluktot ang kanyang katawan kay Xiaoyan. Pagkatapos noon, ang mga matitinding mandirigma ng Xiao Clan na nakakaranas lang ng blood trail ay nagbaluktot din ng kanilang mga tuwid na katawan. Young Clan Leader, hihintayin ka namin sa Rock Desert City. Oras na, pumunta ka. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Pagkatapos ay itinaas niya ito at sinulyapan ang liwanag ng buwan bago iwinagayway ang kamay habang nagsasalita. Junior Clan Leader, mag-ingat ka. Ang 10-10 mandirigma ng Xiao Clan ay sabay-sabay na sumigaw. Agad nilang binalingan ang kanilang mga katawan. Isa-isa silang naghiwa-hiwalay at lumubog sa anino. Sa ilalim ng madilim, itim, gabing kalangitan, gumagapang ang mga figure ng tao, na parang mga langgam, na nagkalat sa lahat ng direksyon, habang tahimik silang lumayo sa Wutan City. Tumayo si Xiaoyan sa mataas na plataporma at pinagmasdan ang patio na naging tahimik. Marahan siyang bumuntong hininga at mahinang bamulong. Yunleng, ikaw ang may kasalanan kung bakit ganito ang Xiao Clan ko. Sa pagkakataong ito, kahit si Yon Tian ay hindi ka na mapoprotektahan. Dahan-daang inilabas ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay mula sa kanyang manggas. Ang kulay berdeng apoy ay bumangon sa kanyang mahabang kamay. Ilang sandali pa, isang makapal na puting kulay na apoy ang tahimik na gumapang palabas. Ang berde at puting kulay na apoy ay naghalo sa isa't isa sa ilalim ng kalangitan sa gabi, na sumasayaw ng kaakit-akit. Sa tuktok ng isang pavilion, ang magagandang mata ni Reyna Medusa ay nakatitig sa dalawang kulay na apoy na tumataas mula sa bawat kamay ni Xiaoyan. Bahagyang nakabuka ang kanyang pulang makinis na maliit na bibig. Sa kauna-unahang pagkakataon, sumili ang kaseryosohan sa kanyang nakakabighaning mga mag-aaral.